Nakatayo sa rooftop ng paaralan ang magandang estudyanteng si Amber, habang tahimik na minamasdan ang kanyang susunod na biktima. Sa ibaba ay naroon ang mga guro at estudyante, ngunit ang galit na galit niyang tingin ay nakatuon lamang sa gwardiya ng paaralan. Ang lalaking iyon ang pumatay sa mga pusang inaalagaan niya. Dahil sa sinabi ng kanyang matalik na kaibigan na dapat pagbayaran ng salarin ang ginawa nito, nagpasya si Amber na wakasan ang buhay ng malupit na gwardiya. Mula pagkabata ay kilala na si Amber bilang isang napakatalinong bata, ngunit kakaiba rin ang kanyang pag-ugali. Isang araw, isinama siya ng kanyang mga magulang sa isang kagubatan. Pinaupo siya ng kanyang ama sa loob ng sasakyan at mahigpit na sinabihang huwag umalis, habang siya naman ay pumasok sa gubat kasama ang kanyang asawa dala ang isang baril. Lumipas ang ilang sandali ngunit hindi na bumalik ang kanyang mga magulang. Bigla niyang narinig ang isang putok ng baril na nagdulot ng matinding takot sa kanya. Agad na rumisponde ang mga pulis matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Batay sa paunang investigasyon, napagpasyahan nilang pinatay ng ama ang kanyang asawa bago ito nagpakamatay. Gayunpaman, misteryosong naglaho ang kanilang anak na babae. Matapos ang mahigit isang linggong paghahanap, natagpuan din ng mga pulis si Amber sa loob ng kagubatan. Lumipas ang maraming taon at isa na siyang estudyante sa senior high school. Araw-araw pagkatapos ng klase ay nagtutungo siya sa laboratorio. Doon ay tahimik niyang pinagmamasdan ang isang likidong unti-unting tumutulo na tila natutunaw. Kinabukasan, pagpasok ng mga estudyante sa silid-aralan ay nagulat sila nang makita ang isang misteryosong kahong-kahoy. Dahil sa sobrang kuryosidad, binuksan ito ng mga babaeng estudyante. Sa loob ay tila ulo ni Amber ang bumungad sa kanila kasama ang ilang kuting. Maya-maya ay natawa si Amber matapos matagumpay na takutin ang kanyang mga kaklase. Eksaktong sandaling iyon ay dumating ang kanilang guro. Naiinis ito sa masangsang na amoy ng mga kuting. Ilang araw ang lumipas at natuklasan ng mga estudyante na may pumatay sa mga pusa. Labis silang nalungkot habang nakatingin sa mga bangkay ng mga ito. Samantalang ang lahat ay nagdadalamhati, nanatiling kalmado si Amber at maingat na sinuri ang paligid. Napansin niya ang isang lalagyan ng pagkain na may kakaibang amoy. Ipinaamoy niya ito sa kanyang mga kaibigan at napansin nilang may hindi pangkaraniwang tamis ang laman nito. Bigla namang nakarinig si Amber ng mahinang pag-iyak ng isang pusa. Sinundan niya ang tunog at natuklasan ang isang kuting na himalang nakaligtas. Sa tabi nito ay may lubid na ginamit ng salarin upang itali ang mga pusa. Galit na galit ang lahat sa gumawa ng ganoong kalupitan. Batay sa mga ebidensya at sa kilos ng nakaligtas na pusa, mabilis na natukoy ni Amber ang tunay na salarin. Ang may kagagawan ay walang iba kundi ang gwardiya ng kanilang paaralan. Kinagabihan, habang lumabas ang gwardiya upang bumili ng mga kailangan, palihim na pumasok si Amber sa silid nito. Binuksan niya ang refrigerator at kinuha ang bote ng rice wine na madalas inumin ng gwardiya. Walang anumang emosyon niyang nilagyan nito ng lason upang hindi mahalata ang anumang pagbabago. Matapos alugin ang bote, agad siyang umalis. Pagbalik ng gwardiya ay wala itong kamalay-malay sa nangyari. Uminom ito ng isang basong alak hanggang sa maubos. Ilang sandali lamang ay nagsimulang kumalat ang lason sa kanyang katawan. Dahil sa matinding sakit ay hindi na siya makatayo. Pilit niyang binuksan ang pinto upang humingi ng tulong ngunit nabigo siya. Sa labas ng silid ay tahimik lamang na pinagmamasdan ni Amber ang lahat ng nangyayari. Hindi nagtagal ay kumalat sa buong paaralan ang balitang namatay ang gwardiya dahil umano sa atake sa puso. Inakala ng lahat na sanhi iyon ng labis na pag-inom ng alak. Habang nasa klase, sinabi ni Amber na nanghihinayang siya dahil napakadali lamang ng pagkamatay ng gwardiya. Nagulat ang kanyang matalik na kaibigan at hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi ba't ang kaibigan din mismo ang nagsabing gusto niyang mamatay ang lalaking iyon? Sa sandaling iyon, nanginginig na napatingin ang kanyang kaibigan kay Amber na parabang isa itong tunay na halimaw. Dahil sa insidente, dumating ang mga pulis sa paaralan upang kumuha ng mga pahayag. Ipinakilala ng guro ang kanyang asawa na si Inspector Ku, isang dating pulis na ngayon ay nagtatrabaho bilang insurance investigator. Pagpasok pa lamang ni Inspector Ku sa silid-aralan ay agad niyang napansin ang kakaibang kumpiyansa ni Amber. Lumipas ang maraming taon at tuluyan nang nagbago ang buhay ni Inspector Ku. Mula sa pagiging mahusay na detective, naging adik siya sa video games. Ibinaon niya ang sarili sa virtual na mundo upang makalimutan ang pagkamatay ng kanyang asawang si Michael. Habang abala siyang naglalaro kasama ang kanyang mga online na kakampi, biglang namatay ang kanyang computer. Naiinis siyang lumingon at nakita si Jessica. Si Jessica na ngayon ang namumuno sa insurance investigation team. Dahil sa sobrang inis, agad na dinampot ni Inspector Ku ang isang bote ng alak at nagtangkang hampasin siya, ngunit napigilan siya. Pagkatapos nito ay isinama siya ni Jessica sa isang kalapit na restaurant. Matagal nang hindi lumalabas ng bahay si Inspector Ku kaya halos nangangamoy na siya dahil sa sobrang pagkababad sa paglalaro. Ipinaliwanag ni Jessica na may isang kaso siyang nais ipaimbestiga kay Inspector Ku. Ngunit wala itong interes at mas nakatuon lamang ang pansin sa pagkain at malamig na beer na nasa kanyang harapan. Ikinuwento ni Jessica ang detalye ng kaso. Isang lalaki ang bumili ng napakaraming insurance bago ito biglang namatay, kaya ang buong insurance payout ay mapupunta sa kanyang asawa at anak. Dahil napakalaki ng halagang sangkot, kailangan itong masusing imbestigahan bago aprubahan ang kabayaran. Matapos mabusog, agad na nagbigay ng sariling teorya si Inspector Ku. Ayon sa kanya, posibleng hindi maganda ang pagsasama ng mag-asawa. Ngunit itinama siya ni Jessica at sinabing bagong kasal pa lamang ang dalawa at kilala silang mabuting mag-asawa. Kahit bagong lipat lamang sa lugar ay mabilis silang nagustuhan ng kanilang mga kapitbahay. Mahilig umakyat ng bundok ang lalaki sa likod ng kanilang bahay.
Ngunit isang araw, sa gitna ng malakas na ulan at hangin, umakyat siya roon at hindi na nakabalik. Kalaunan ay kinumpirma ng mga pulis na natagpuan nila ang isa sa kanyang mga sapatos malapit sa gilid ng bangin. Posibleng nadulas ang lalaki at nahulog sa dagat. Higit na nakababahala, may diabetes ang anak na babae ng mag-asawa at nangangailangan ito ng malaking halaga para sa pagpapagamot. Agad na naunawaan ni Inspector Ku kung bakit siya hinanap ni Jessica. Nais nitong himayin niya ang kaso at hanapin ang nawawalang lalaki. Gayunpaman, wala siyang interes na makisangkot sa investigasyon. Ngunit pagdating niya sa bahay ay bigla siyang nagbago ng isip. Isang bagong computer set ang bumungad sa kanya, ngunit ikinandado ni Jessica ang kable nito. Kailangan munang tanggapin ni Inspector Ku ang kaso bago niya makuha ang susi. Pumayag si Inspector Ku, ngunit nagtakda siya ng isang kondisyon. Siya mismo ang pipili sa kanyang magiging katuwang sa investigasyon. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa isa sa mga kaibigan niyang nakakasama sa paglalaro. Kinabukasan, nagkita sila ng personal sa unang pagkakataon. Ipinaliwanag ni Jessica ang mga gawaing kailangang gawin ng binata. Ngunit si Inspector Ku ang higit na nagulat. Bagaman Santa ang pangalan nito sa laro, napakabait at maamo ng hitsura ng binata. Pagkatapos ay nagmaneho silang dalawa patungo sa baryong tinitirhan ng kanilang kliyente. Pagdating doon ay tila naging ibang tao si Inspector Ku. Nagpanggap siyang turista upang makapangalap ng impormasyon. Mabilis nilang ninakaw ang ilang liham mula sa bahay ng nawawalang lalaki. Pagkatapos ay nagtungo sila sa tindahang pinagtatrabahuhan ng asawa nito. Malinaw na minamahal ng lahat ang babae. Gayunpaman, kahit gaano ito kasipag magtrabaho, hindi sapat ang sweldo nito upang mabayaran ang pagpapagamot sa anak. Naisip ni Inspector Ku na maaaring ito ang dahilan kung bakit pineke ng lalaki ang sarili nitong pagkamatay upang makuha ng pamilya ang insurance money. Upang makakuha pa ng impormasyon tungkol sa lugar, nag-ayos ng maayos si Inspector Ku upang maakit ang atensyon ng isang pulis. Nagpanggap siyang naghahanap ng bahay na mabibili at palihim itong tinanong tungkol sa pamilya. Sinabi ng pulis na maayos ang pakikitungo ng pamilya sa lahat. Gayunpaman, pumanaw na raw ang malas na asawa. Isang usiserong residente ang biglang nagsabi na tila may sumpa ang lugar. Tulad ng nawawalang lalaki, ang iba pang mga nasawi ay pawang nagtatrabaho sa isang pabrika. Sa loob lamang ng isang taon ay ilan na ang namatay. May nasawi sa aksidente sa sasakyan, habang ang iba naman ay inatake sa puso. Dahil dito, nagsimulang pagdudahan ni Inspector Ku ang pabrika. Upang makalapit sa pamilya ng biktima, nagtungo siya sa simbahan at nagbigay ng malaking donasyon. Nakuha nito ang atensyon ng pari. Bilang pasasalamat, tinulungan siya nitong makausap ang asawa ng nawawalang lalaki. Sinabi ni Inspector Ku na magkapareho sila ng sitwasyon dahil maaga ring namatay ang kanyang asawang si Michael at nag-iwan ng malaking insurance policy. Sinadya niyang hikayatin ang babae na sabihin ang katotohanan, ngunit nabigo siya. Dahil dito, binago ni Inspector Ku ang kanyang paraan. Tinanong niya ang babae kung naniniwala ba itong nararapat mapunta sa impyerno ang kanyang asawa. Tila tinamaan ng babae sa kanyang pinakatatagong damdamin. Sinabi nitong kahit masira pa ang kanyang pangalan, gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang kanyang anak. Dahil sa naging reaksyon nito, nakatiyak si Inspector Ku na buhay pa ang nawawalang lalaki. Kinagabihan, nagmasid si Inspector Ku sa Red Light District. Napansin niyang may isang delivery rider na palaging nakakasama ng mga tao roon. Nilapitan niya ang lalaki at nagpanggap na bibili ng produkto nito. Nang maglabas ito ng dalawang candy, pinilit ni Inspector Ku na dalhin siya sa isang babaeng nagtatrabaho roon. Umiiyak siyang nagpanggap na hinahanap ang kanyang asawang may ibang babae. Hindi maalala ng babae kung nakita niya ang lalaking nasa litrato. Gayunpaman, may naalala siyang kakaibang customer na palaging nakasuot ng maskarang hugis ulo ng kabayo. Naisip ni Inspector Ku na maaaring iyon ang nawawalang lalaking hinahanap niya. Kinabukasan ay bumalik siya sa simbahan. Nang makita niya ang batang babae na tila palaging naghihintay sa isang tao, lalo siyang nakatiyak na buhay pa ang ama nito. Pagkatapos ay sinuri niya ang sasakyan ng asawa at natuklasang puno iyon ng mga sako ng harina. Sigurado siyang araw-araw na nagdadala ng pagkain ang babae para sa kanyang asawa. Upang malaman kung paano nakikipag-ugnayan ang dalawa, palihim na pumasok si Inspector Ku sa bahay. Doon ay nakakita siya ng isang walkie-talkie na may saklaw na 50 metro. Inutusan niya si Sam na maghanap sa ibang direksyon habang siya naman ay nagtungo sa bundok sa likod ng bahay. Maingat siyang naglakad sa madilim na kabubatan. Sa dulo ng landas ay natagpuan niya ang isang maliit na silid na may mga gamit na kailangan sa araw-araw na pamumuhay. Nang makita siya ng nawawalang lalaki ay agad itong tumakas. Hinabol siya ni Inspector Ku, ngunit mariin itong lumaban. Sinubukan niya itong kumbinsihin sumuko, ngunit inatake siya ng lalaki bago muling tumakbo. Bagaman madilim ang paligid, minarkahan na nito ang daraanan. Napansin din ni Inspector Ku ang mga palatandaan, kaya patuloy niya itong hinabol. Nakita ng lalaki ang isang abandonadong lagusan at mabilis na pumasok doon. Nang makarating si Inspector Ku, isang malakas na pagsabog ang biglang umalingaw-ngaw. Agad na bumagsak ang lupa at mga bato, kaya tuluyang naharangan ang pasukan. Sinubukan niyang hukayin ang mga nakaharang at buksan ang bakal na pinto, ngunit huli na ang lahat. Namatay ang lalaki matapos malason at malunod sa gas sa loob. Nang tumingala si Inspector Ku sa bubong ng lagusan ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Walang iba yon kundi si Amber. Mabilis na tumakbo si Amber patungo sa tinutuluyang silid ng lalaki. Nagdala siya ng tangke ng gas at inilagay iyon sa gitna ng silid. Bago umalis ay kinuha rin niya ang walkie-talkie. Ilang sandali lamang ay malakas na sumabog ang silid na sumira sa lahat ng ebidensya.
Tuwang-tuwang nagmaneho si Amber pauwi. Dahil nag-aalala sa kanya, magdamag na hindi nakatulog ang kanyang tiyahin. Ito ang natitira niyang nag-iisang kamag-anak. Habang hinihintay nitong matapos maligo si Amber, hindi sinasadyang napansin ng kanyang tiyahin ang sapatos nitong puno ng putik. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw mula sa banyo, kaya agad na napatingin ang kanyang tiyahin. Napagtanto pala ni Amber na ang humahabol sa kanya noong nakaraang gabi ay si Inspector Ku. Mas malaki ang kaso kaysa sa inaasahan ni Inspector Ku. Dahil may namatay, dumating ang mga pulis upang magsagawa ng investigasyon. Napagpasyahan nilang namatay ang lalaki dahil sa pagkalason sa gas. Ang tanging saksi sa insidente ay si Inspector Ku. Dahil tuluyang namatay ang lalaki, nalugi pa rin ang insurance company. Naniniwala si Inspector Ku na magkakaugnay ang mga insidenteng kinasangkutan ng mga manggagawa sa pabrika, lalo na ang pagkamatay ng isang lalaki sa isang bangka. Gayunpaman, itinanggi ito ng pulis at iginiit na isa lamang iyong aksidente. Pagkalaya niya, agad na nagtungo si Inspector Ku sa bahay ng biyuda at naghintay roon. Halatang naiinis ang babae sa tuwing nakikita siya. Ngunit ipinaliwanag ni Inspector Ku na naroon siya upang tulungan itong makuha ang insurance money. Kailangan lamang sabihin ng babae sa mga pulis na wala siyang anumang nalalaman. Sa simula pa lamang ay plano na ng kanyang asawa ang lahat. Kailangan lamang nitong magtago ng 5 taon upang tuluyang yumaman ang kanilang pamilya. Gayunpaman, pinagtaksila ng lalaki ang kanyang asawa. Sa halip na tahimik na magtago, naghanap ito ng mga babae para maglibang. Dahil dito, nakaramdam ng matinding pagtataksil ang kanyang asawa. Alam ni Inspector Ku na hindi ang babae ang gumawa ng masalimuot na planong iyon. Ikinuwento nitong may isang estrangherong nagpadala sa kanya ng mensahe. Ang taong iyon din ang nagpadala ng video na nagpapatunay na may ibang babae ang kanyang asawa. Hindi man lamang inalala ng lalaki ang gastusin sa pagpapagamot ng kanilang anak. Dahil dito, tuluyan siyang kinasuklaman ng babae. Isang araw ay muling nakipag-ugnayan ang misteryosong tao. Tinanong nito ang babae kung nais niyang patayin ang sarili niyang asawa. Dahil sa matinding galit, pumayag ang babae. Ang misteryosong tao rin ang naghanda ng landas patungo sa abandonadong lagusan. Biglang nagalit ang babae at sinampal si Inspector Ku. Sinabi nitong wala siyang nauunawaan sa pinagdaanan nito. Dahil dito, naalala ni Inspector Ku ang panahong pinagdudahan din niya ang sarili niyang asawang si Michael. Pinagdugtong-dugtong niya ang mga kaso sa isla. Ang lahat ng mga biktima ay nagtatrabaho sa isang pabrika at dumalo sa isang marangyang pagtitipon sa loob ng isang barko. Nagtago sa dilim ang salarin at isa-isang pinatay ang mga taong iyon. Napakahusay nito dahil nagawa nitong palabasing mga aksidente lamang ang lahat ng pagkamatay. Ngunit sino ang nasa likod ng mga krimeng iyon? Habang nahihirapan si Inspector Ku na hanapin ang sagot, masayang namumuhay si Amber matapos matagumpay na maisagawa ang kanyang krimen. Mayroon din siyang mga katuwang na responsable sa pagpasok sa mga lugar at pagsira sa mga ebidensya. Sa tuwing matagumpay ang isang kaso, bumibili si Amber ng isang aklat at inilalagay iyon sa kanyang estante. Pagkatapos ng insidente ay lalo siyang naging interesado kay Inspector Ku. Nais niyang malaman kung bakit nagpakamatay ang dating guro nitong si Michael. Upang malaman ang katotohanan, pinuntahan niya ang dati niyang matalik na kaibigan. Pagkakita pa lamang nito kay Amber ay agad nang mababakas ang takot sa mukha nito. Ikinuwento ng kanyang kaibigan na may isang babaeng estudyanteng namatay noon. Ayon sa pulisya, nadulas ito at nahulog sa tubig. Ngunit may isang nakakita sa estudyante na kasama si Michael bago ito namatay. Kumalat sa buong paaralan ang balitang may relasyon ang guro at ang estudyante. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Inspector Ku sa kanyang asawa. Sa huli ay pinili ni Michael na kitilin ang sarili niyang buhay. Pagkatapos noon ay nag-imbestiga si Inspector Ku sa iba't ibang lugar upang patunayang inosente ang kanyang asawa. Nang isipin ni Amber na maaaring may kasalanan talaga ang kanyang dating guro, bigla siyang nakaramdam ng pagkamuhi. Kinuha niya ang isang kutsilyo at paulit-ulit na isinaksak iyon sa karne sa kanyang harapan. Labis na natakot ang kanyang kaibigan. Lumuhod ito at nagmakaawang huwag siyang saktan ni Amber. Samantala, isang linggo nang nakakulong sa bahay si Inspector Ku upang maglaro ng video games. Labis itong ikinainis ni Jessica. Bagaman napatunayan nilang pineke ng lalaki ang kanyang pagkamatay, nauwi naman iyon sa tunay nitong kamatayan. Dahil dito, kailangan pa ring bayaran ng insurance company ang kanyang pamilya. Nawala ang lahat ng performance points ni Jessica. Kapag nagpatuloy iyon, posibleng mabuwag ang kanyang buong pangkat. Ibinahagi ni Inspector Ku ang kanyang hinala tungkol sa mga insidenteng konektado sa pabrika, ngunit hindi iyon pinaniwalaan ni Jessica. Para sa kanya, mga aksidente lamang ang lahat. Pagkatapos ay bumalik si Inspector Ku sa paglalaro. Biglang sinabi ng isa sa kanyang mga kakampi sa laro na gusto na nitong mamatay. Gamit ang impormasyong ginamit sa pagpaparehistro ng account, natunto ni Inspector Ku ang tirahan ng kanyang kakampi. Inutusan niya si Sam na pahabain ang kanilang pag-uusap habang papunta siya sa bahay nito. Nakatira ang lalaki sa isang sira-sirang rooftop apartment. Pagbukas pa lamang nito ng pinto ay agad siyang hinawakan ni Inspector Ku. Tinanong niya kung bakit nito gustong kitilin ang sarili nitong buhay. Nagalit ang binata dahil pinuntahan pa siya ni Inspector Ku sa kanyang bahay. Umupo si Inspector Ku at kinausap siya ng masinsinan upang mapigilan itong gumawa ng masama. Pagkatapos ay bigla siyang tumalon mula sa gusali. Takot na takot ang binata habang pinagmamasdan siyang isinasakay at dinadala ng isang garbage truck. Nagulat din ang basurero nang makita nitong lumabas si Inspector Ku mula sa tambak ng basura. Habang pauwi, bigla siyang dinukot ng isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim.
Dinala nila siya sa isang pampublikong paliguan at iniwan doon. Dahil sa kuryosidad ay pumasok siya upang mag-imbestiga. Isang matandang babae lamang ang naghihintay sa loob. Ito si Margaret, na masusing nagsaliksik tungkol kay Inspector Ku, lalo na sa misteryosong pagkamatay ng mga manggagawa sa pabrika. Nagulat si Inspector Ku dahil marami itong nalalaman tungkol sa kaso. Alam niyang may mahalagang dahilan kung bakit siya dinala roon. Nais ni Margaret na makipagtulungan siya upang mahuli ang misteryosong mamamatay tao na kilala sa palayaw na V. Dahil sa malawak na mapagkukunan at impormasyon ni Margaret, tinanggap ni Inspector Ku ang alok nito. Pagsikat ng araw ay umuwi si Inspector Ku. Nagulat siya nang makita roon si Sam na marumi at magulo ang hitsura. Pumunta pala ito sa tambakan ng basura noong nakaraang gabi upang hanapin siya, ngunit hindi siya nakita. Dahil mahusay at maaasahan si Sam, isinama siya ni Inspector Ku bilang kanyang katuwang. Bago nila simulan ang bagong misyon, kailangan muna niyang ayusin ang tambak ng mga kasong hindi pa natatapos ng pangkat ni Jessica. Ginamit ni Inspector Ku ang kanyang katalinuhan upang maglatag ng mga bitag para sa mga kliyente. Mabilis nilang nalutas ang mga kaso hanggang sa isa na lamang ang natira sa isang ospital. Doon ay hindi sinasadyang nagkita sina Inspector Ku at Amber. Agad na nakilala ni Inspector Ku ang dating estudyante ng kanyang asawa. Naalala niya ang una nilang pagkikita noong pumunta siya sa paaralan upang imbestigahan ang pagkamatay ng gwardiya. Sinagot ni Amber ng perpekto ang lahat ng kanyang mga tanong. Walang nakitang butas si Inspector Ku na maaaring magdiin sa kanya, ngunit dahil masyadong perpekto ang kanyang mga sagot ay lalo siyang naghinala. Pakiramdam ni Inspector Ku ay may pagkakatulad silang dalawa. Bagaman maraming taon na ang lumipas, nakilala pa rin niya ang batang nakaharap niya noon. Masayang tumakbo si Amber patungo kay Inspector Ku. Mukhang inosente ang kanyang mukha, ngunit mababakas pa rin dito ang pagiging tuso at mapanganib. Sinimula ni Amber na galawin ang pinakamasakit na bahagi ng nakaraan ni Inspector Ku. Alam niyang nagpakamatay si Michael, ngunit sinabi rin niyang posibleng ito ang tunay na salarin. Labis na nasaktan si Inspector Ku sa kanyang narinig. Bigla siyang nakakita ng mga guni-guni at tuluyang bumagsak sa sahig. Dahil sa magulong mga tunog na naririnig ni Inspector Ku, napilitan siyang tumakbo palayo sa lugar. Nasiyahan si Amber nang makita ang kalagayan niya. Naghihintay sa labas si Sam. Nang makita niya ang pagod at halos wasak na mukha ni Inspector Ku, nakaramdam siya ng awa at pagkakasala. Sa isip ni Inspector Ku ay muling lumitaw ang imahe ng kanyang asawang si Michael. Naalala niyang palagi itong maalagang nag-aasikaso sa kanya sa tuwing masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit habang lalo pang lumalakas ang mga tunog sa kanyang isip, biglang tumalon palabas ng sasakyan si Inspector Ku. Labis na nagulat si Sam. Samantala, lalong nasiyahan si Amber nang makita kung gaano kasira ang kalagayan ni Inspector Ku. Kinabukasan, pinuntahan ni Jessica si Margaret. Si Margaret ang chairwoman ng isang charitable foundation para sa mga bata at isa ring makapangyarihang mayamang babae. Pinayuhan niya si Jessica na habulin ang kapangyarihan dahil kapag nakuha niya yon, kusa ring susunod ang pera. Sinunod ni Jessica ang payo niya. Upang mapanatili ang kanyang investigation team, lumuhod siya sa harapan ng kanyang nakatataas. Dahil dito, hindi nabuwag ang kanilang grupo. Gayunpaman, napilitan silang ilipat ang kanilang opisina sa isang masikip na basement. Doon, ipinadala ni Inspector Ku ang lahat ng lihim na dokumentong kailangan nila. Bukod sa paghawak ng mga insurance case, nagsimula na rin silang imbestigahan ang serial killer na kilala bilang V. May pagkakapareho ang lahat ng kasong iniugnay kay V. Sa bawat insidente, maingat na ginagawang parang aksidente lamang ang pinangyarihan ng krimen. Samantala, masayang kumakain si Amber nang biglang lumabas sa balita ang tungkol sa isang lalaking palihim na kumukuha ng mga video ng mga babae. Napawalang sala ito ng korte. Nang makita ni Amber na malaya at masayang nabubuhay ang lalaki, agad siyang natuwa. Napagdesisyonan niyang ito ang kanyang susunod na biktima. Sa kanyang isip ay naisip na niya ang sandaling mamamatay ang lalaki sa kanyang mga kamay. Kinabukasan, sinadya ni Amber na kunin ang atensyon ng lalaki. Gayunpaman, hindi man lamang siya nito pinansin. Dahil dito, tinawagan niya ang isa sa kanyang mga kasabwat upang ipatupad ang ikalawang plano. Nagpanggap ang kanyang kasabwat bilang isang teknisyan na pupunta sa lugar upang suriin ang mga kagamitan. Habang walang nakatingin, palihim itong kinopya ang data mula sa cellphone ng lalaki at ipinadala yon kay Amber. Nandidiri siyang tumingin sa lalaking nasa harapan niya. Bago umalis ang kasabwat, binura rin nito ang CCTV footage ng lugar. Sa isip ni Amber ay nabuo na ang paraan kung paano niya papatayin ang lalaki. Kinagabihan, bumili siya ng maraming patatas upang gawing fries. Naglagay siya ng lason sa isang piraso at ipinakain yon sa isang daga. Maingat niyang pinagmasdan ang reaksyon ng hayop. Biglang tumulog ang doorbell. Naamoy ng delivery rider ang masarap na pagkain at humingi ito ng kaunti. Masayang kumuha si Amber ng fries mula sa isang batch at ipinatikim iyon sa lalaki. Nang makita niyang masarap itong kumain at walang masamang reaksyon, labis siyang nasiyahan. Samantala, sa loob ay namatay na ang kawawang daga. Handa na ang lahat. Ang kailangan na lamang ni Amber ay maipadala ang mga kinakailangang bagay sa school festival. Sigurado siyang pupunta roon ang lalaking kumukuha ng palihim na video upang gumawa na naman ng masama. Malawak ang network ng mga taong tumutulong kay Amber. Isang mensahe lamang mula sa kanya at agad nilang naintindihan ang kanilang gagawin. Isa-isa nilang ipinadala ang mga gamit sa itinakdang lugar. Ang mga taong ito ay pawang mga taong minsang tinulungan ni Amber. Dumating ang araw ng festival. Pumasok ang lalaki habang may dalang bote ng tubig na may nakatagong kamera.
Ang kanyang hinahanap na mga biktima ay mga batang babae. Naipadala na rin sa lugar ang lahat ng kinakailangang bagay para sa plano ni Amber. Isang boat ng cooking oil ang inilagay sa food stall. Nang dumating ang lalaki, ginamit ng staff ang mismong mantikang iyon sa pagluluto ng fries. Walang pag-aalinlangan niyang kinain ang isang piraso. Wala siyang naramdamang kakaiba. Pagkatapos ay dumaan siya sa lugar kung saan naglalaro ng water balloons ang mga tao. Hindi sinasadyang nabasa ng husto ang kanyang katawan. Maya-maya ay nagsimulang makaramdam ng hindi maganda ang lalaki. Gumapang siya sa lupa at naghanap ng lugar na mapagpapahingahan. Dahil basa at mukhang wala sa sarili, inakala ng mga tao na lasing lamang siya. Mula sa isang tabi ay tahimik na pinagmamasdan ni Amber ang lahat. Mayroon din siyang perpektong alibi. Ngunit biglang nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Lumapit sa lalaki ang isa sa mga babaeng naging biktima niya. May hawak itong kutsilyo. Inutusan siya ng babae na burahin ang lahat ng mga video na palihim niyang kinuha. Dahil hindi sumasagot ang lalaki, sa sobrang galit ay sinaksak siya ng babae. Nagsigawan ang mga tao nang makitang may sinaksak. Sa loob lamang ng ilang sandali, mula sa pagiging biktima ay naging suspect sa pagpatay ang babae. Agad dumating ang mga pulis at dinala siya. Nainis si Amber nang makita ang mukha ng babae. Siya ang tunay na pumatay sa lalaki, ngunit ibang tao ang mapaparusahan dahil dito. Kinabukasan, isinapubliko ang isang video kung saan makikitang bumagsak ang lalaki bago pa siya masaksak. Takot na pinanood iyon ng lahat. Sa gitna ng mga taong nanonood, si Inspektor Ku lamang ang nakapansin sa tunay na nangyari. Sigurado siyang si V ang nasa likod ng pagkamatay. Samantala, galit na galit ang malapit na kasabwat ni Amber dahil isinapubliko niya ang video. Sinubukan nitong umalis at umiwas sa kanya. Nainis si Amber sa walang tigil nitong pagreklamo. Habang hindi nakatingin ang lalaki, kumuha siya ng sandata at itinapat iyon sa lid nito. Nanginginig ang kasabwat at hindi na nagawang sumagot. Ngunit palabas lamang pala iyon ni Amber. Bigla siyang natawa dahil muli niyang naloko ang kanyang kasamahan. Kasabay nito, nagtungo si Inspector Ku sa forensic laboratory. Nagulat ang doktor nang makita ang isang taong hindi nila kilala. Tinanong nito kung sino siya. Nagpakilala si Inspector Ku bilang isang pulis na nag-imbestiga sa kaso. Bigla siyang kumuha ng kutsilyo at itinapat iyon sa forensic expert. Takot itong umatras. Doon napaisip si Inspector Ku kung bakit hindi man lamang lumaban ang biktima nang saksakin siya. Malinaw na patay na ang lalaki bago pa siya nasaksak. Batay sa mga ebidensyang nakuha sa pinangyarihan, napansin niyang may piraso ng baloon na dumikit sa ulo ng biktima. Pagkatapos ay bumalik si Inspector Ku sa lugar ng festival. Napagtanto niyang sinadyang patayin ang lalaki. Una, naglagay ang salarin ng isang substance sa cooking oil. Kapag nakain iyon ng biktima, wala siyang agad na mararamdamang kakaiba. Habang naglalakad naman siya sa campus, pumutok sa paligid niya ang mga soap bubbles na may ibang chemical substance, kaya nalanghap niya yon. Bukod pa roon, may isa pang walang kulay na substance sa mga water balloon na ibinabato sa paligid. Kapag nagsama ang tatlong substance na yon at ang gamot na iniinom ng biktima, nagiging napakalakas na lason ang kombinasyon. Samantala, nagtungo si Jessica sa surveillance room upang hanapin ang mga recording. Nasa likuran niya ang kasabwat ni Amber at natatakot itong matuklasan. Mabuti na lamang at nabura na nito ang lahat ng datos sa server. Gayunpaman, napansin ni Jessica sa ibang footage ang isang taong may dalang water balloons. Matapos suriin ang mga kamera, natunton niya ang address nito. Nang makuha ang impormasyon, agad nagtungo roon ang grupo ni Inspector Ku. Takot ang lalaki at kumuha ng pamalo upang lumaban. Ayaw nitong makipagtulungan sa mga investigator. Biglang napansin ni Inspector Ku ang isang kakaibang dekorasyong nakasabit sa dingding. Sigurado siyang nakita na niya ang bagay na yon sa bahay ng biyudang na imbestigahan nila noon. Sinadya niyang pumasok sa loob upang palihim na kunin ang dekorasyon. Eksaktong sandaling iyon ay dumating ang may-ari ng bahay at pinalabas silang lahat. Palihim na kinuhanan ng litrato ng kasabwat si Inspector Ku at ipinadala iyon kay Amber. Pagkatapos ay sinundan nila ang kasabwat. Ibinigay nito ang isang kamera sa ibang tao. May dala rin itong kaparehong kakaibang dekorasyon. Dahil sa kuryosidad ay sinundan ito ni Inspector Ku, ngunit nagawa nitong makatakas. Samantala, nakuha na ni Amber ang litrato ni Inspector Ku at naghanda siyang bumisita sa kanyang opisina. Palihim niyang kinuha ang access card ng kumpanya mula sa isang tao. Nagpanggap siyang cleaning staff at nakapasok sa gusali. Sa loob ay napansin niya ang isang taong nakita niyang kasama ni Inspector Ku sa litrato. Dahil dito, nahulaan niyang nasa basement ang kanilang opisina. Napangiti siya nang makita ang mga dokumentong nakalatag tungkol sa investigasyon sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niyang tama ang isang mahalagang hinala ni Inspector Ku. Lahat ng kanyang naging biktima ay may ginawang masama. Upang masubaybayan ang kilos ng grupo, naglagay si Amber ng listening device sa ibabaw ng ilaw. Eksaktong sandaling iyon ay bumalik si Sam sa opisina dahil nakalimutan niyang diligan ang halaman. Napansin niyang may iniwang garbage cart, kaya masigasig niya itong itinulak patungo sa tamang lagayan. Biglang may narinig siyang tunog mula rito. Mula sa loob ng basurahan ay mahinahong lumabas si Amber. Kalmado siyang dumaan sa harapan ni Sam na para bang walang nangyari. Biglang naamoy ni Sam ang matapang na pabango mula sa kanya. Nagtaka siya kung bakit gumagamit ng pabango ang isang cleaning staff. Naramdaman niyang hindi tunay na empleyado ng kumpanya ang babae kaya agad niya itong hinabol. Nagawang makapasok ni Amber sa elevator bago siya mahuli. Hindi sumuko si Sam at patuloy siyang hinabol. Upang makalayo, tumakbo si Amber sa gitna ng kalsada. Ngunit mabilis pa rin siyang hinabol ni Sam.
Halos maabutan na siya nito. Natakot si Amber sa kakayahan ni Sam na manatili sa kanyang likuran. Upang tuluyang makatakas, wala siyang ibang nagawa kundi tumalon mula sa mataas na lugar. Dahil dito, nabali ang kanyang kanang paa. Samantala, nakatuon na ang atensyon ng publiko sa video na inilabas ni Amber. Ang video ang naging ebidensyang magpapatunay na inosente ang babaeng may hawak ng kutsilyo dahil patay na ang lalaki bago pa siya nito nasaksak. Mahalaga rin ang isang detalye tungkol sa palabas na ginamit ni V kaugnay sa kaso. Ipinalabas iyon noong 2003. Dahil dito, nahinuhan ni Inspector Ku na nasa humigit kumulang 20 taong gulang lamang si V. Eksaktong sandaling iyon ay bumalik si Sam sa opisina. Napakasama ng amoy ng buong katawan niya. Sinabi niyang may isang taong pinaniniwalaan niyang si V na pumasok sa opisina noong nakaraang gabi. Gayunpaman, inakala ng iba na baka masyado lamang siyang naghihinala. Samantala, masayang nakikinig si Amber sa kanilang usapan gamit ang listening device. Hindi niya alam na sinasadya lamang nilang umarte upang malinlang siya. Biglang may nakakairitang tunog na nagulat kay Amber. Sinira pala nila ang listening device. Nais ni Jessica na lumipat sila sa ibang opisina, ngunit wala silang sapat na pera. Pinakalma sila ni Inspector Ku at sinabing hindi nila kailangang mataranta dahil hindi pumapatay si Ving mabubuting tao. Pagkatapos ng tanghalian, nagtungo si Inspector Ku sa paaralan upang panoorin ang pagtatanghal ni Amber. Nais niyang malaman kung nasugatan nga ba ang paa nito. Naunawaan ni Amber ang tunay na dahilan ng pagpunta niya. Upang patunayang wala siyang sugat, tumalon siya mula sa entablado. Maingat siyang pinagmasdan ni Inspector Ku, ngunit wala siyang nakitang anumang palatandaan ng pinsala. Ikinuwento ni Amber na wala siyang kaibigan at ang kanyang tiyahin lamang ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Upang mas mapalapit kay Inspector Ku, isinama niya ito upang panoorin ang paglubob ng araw. Dahil dito, hindi na pinagdudahan ni Inspector Ku na maaaring nasugatan ang kanyang paa. Ngunit ang totoo, uminom na si Amber ng painkillers upang maitago ang sakit at malinlang siya. Kinagabihan, biglang tumawag ang biyuda kay Inspector Ku. Sinabi nitong nakatanggap siya ng mensahe mula kay V at nais siyang makipagkita ng pribado. Pumayag si Inspector Ku na tulungan siya. Kailangang manatiling lihim ang buong operasyon kaya kinolekta ni Inspector Ku ang mga cellphone ng lahat. Nag-atubili si Jessica nang ibigay ang kanyang telepono. Tinanong siya ni Inspector Ku kung bakit nahuli siya. Eksaktong sandaling iyon ay may tumawag sa telepono ni Jessica. Galit niya itong sinagot. Lumalabas na nilalagnat ang anak ni Jessica. Gayunpaman, ayaw pa ring magtiwala ni Inspector Ku sa ibang tao. Dahil dito, naalala ni Jessica ang nakaraan. Noon pa man ay palaging sinasarili ni Inspector Ku ang lahat ng gawain at responsibilidad. Si Inspector Ku rin mismo ang nag-imbestiga at nagtanong sa kanyang asawang si Michael. Ang mapagdudang tingin ng sarili niyang asawa ang naging isa sa mga dahilan kung bakit tuluyang nasira si Michael. Hindi nagtagal, pinili nitong kitilin ang sarili nitong buhay. Nakiusap si Jessica kay Inspector Ku na huwag nang ulitin ang nangyari noon. Ngunit malamig na sinabi ni Inspector Ku na kahit maibalik pa ang nakaraan, paghihinalaan pa rin niya ang kanyang asawang si Michael. Kinabukasan, nagtungo sa meeting place ang kasabwat ni Amber. Ang lalaking ito ay anak pala ng gwardyang namatay noon. Sinadya niyang akayin ang mga investigator patungo sa itinakdang lugar. Samantala, nagpanggap si Amber na isang nasugatang babae at sinadyang mabangga ang isang pulis. Nagtaka siya kung bakit hindi sumasagot sa telepono ang kanyang kasabwat. Gayunpaman, mabilis na umalis ang lalaki sa lugar. Hindi maintindihan ni Amber kung bakit ganoon ang kilos nito. Kasabay nito, nagtungo si Jessica sa ospital upang bisitahin ang kanyang anak. Nagkataong naroon din si Margaret. Siya pala ang nagpalipat sa bata sa isang VIP room. Napansin ni Jessica ang malaking halaga ng pera na itinago ni Margaret sa loob ng isang kahon ng gatas. Mariing inutusan siya ng chairwoman na siguraduhing mahuhuli nila si V. Dumating na ang oras ng nakatakdang pagkikita. Nilagyan ni Inspector Ku ng listening device ang biyuda. Handa na ang buong grupo habang mahinahong nagtungo ang babae sa meeting place. Mula sa mataas na bahagi ng lugar ay minamatyagan ni Inspector Ku ang lahat at nagbibigay ng mga utos sa kanyang mga kasama. Sinundan nila ang umaandar na tren. Biglang nagsalita ang isang matandang babae at sinabi sa biyuda na magtungo ito sa museo. Sinunod ng biyuda ang direksyon at nagpatuloy sa paglalakad. Nang hindi nakatingin si Inspector Ku, nabasa ng babae ang isang mensaheng ipinadala sa kanya. Agad niyang itinapon ang listening device at kumuha ng bote ng tubig. Nabahala si Inspector Ku dahil hindi na nasusunod ang kanilang plano. Naghinala siyang maaaring may laso ng bote. Kahit sinabi ni Jessica na pigilan nila ang biyuda, nais lamang ni Inspector Ku na malaman ang tunay na pagkakakilanlan ni V. Nagtungo ang biyuda sa tabi ng pond kung saan naglalaro ang mga bata. Sa takot na baka may mangyari, mabilis na pinaalis ni Inspector Ku ang mga bata. Ngunit paglingon niya, normal lamang na ininom ng biyuda ang tubig. Doon nila napagtanto na niloko sila ni Amber. Napilitan lamang ang biyuda na sundin ang mga utos nito upang maprotektahan ang kanyang anak. Hindi alam ni Inspector Ku na nasa panganib na pala ang kanyang mga kasamahan. Hindi nila namalayan na naikandado na ang sasakyan ni Jessica. Unti-unting napuno ng nakalalasong gas ang loob nito hanggang sa mawalan sila ng malay. Pagbalik ni Inspector Ku, wala na ang kanyang mga kasama. Iyon pala ang tunay na pakay ni Amber. Nang magkamalay si Jessica, natuklasan niyang ikinulong sila sa loob ng isang malaking cargo container. Mahigpit na nakatali ang mga kamay at paa nilang dalawa. Sinubukan ni Jessica na kumawala sa tali. Samantala, nagsisimula ng bahain ng tubig ang labas ng container.
Takot nilang nakontak si Inspector Ku at humingi ng tulong. Mabilis nang tumataas ang tubig at malapit nang tuluyang lumubog ang lugar. Mula sa mataas na bahagi ay minamasdan ni Amber ang nangyayari. Biglang may isang estrangherong lumapit at humarang sa kanya. Iniabot nito ang isang rolyo ng papel bago mabilis na umalis. Ilang sandali lamang ay lumitaw ang mga pulis sa likuran ni Amber. Nais nilang suriin ang rolyong hawak niya. Nang buksan niyon, hari na pala ang laman. Nataranta si Amber nang mapagtantong may naglagay sa kanya sa alanganin. Agad siyang dinala ng mga pulis sa istasyon. Plano pala iyon ng sarili niyang kasabwat. Nais nitong pansamantalang makulong si Amber upang malaya itong makakilos. Samantala, hirap na hirap si Inspector Ku na hanapin ang lokasyon ng kanyang mga dinukot na kasamahan. Malapit nang tumaas ang tubig, ngunit wala pa rin siyang anumang palatandaan kung nasaan sila. Patuloy siyang naghanap ng walang resulta. Nang tumaas na ng husto ang tubig, halos lubog na ang buong container. Napagtanto ni Jessica na hindi iyon dagat kundi isang lugar na naabot ng pagtaas ng tubig. Hindi pa rin matukoy ni Inspector Ku ang eksaktong lokasyon nila, kaya humingi siya ng tulong sa mga pulis upang mapabilis ang paghahanap. Samantala, pilit na binabasag ni Jessica ang pinto upang makatakas. Umabot na hanggang kisama ang tubig. Nang mabuksan nila ang pinto, ang kasama lamang ni Jessica ang nakalabas. Naiwan siyang nakulong sa ilalim. Mabilis na tumalon si Inspector Ku sa tubig upang maghanap. Mabuti na lamang at nayahon ng mga diver si Jessica bago siya tuluyang mamatay. Agad silang dinala sa ospital. Kailangang operahan kaagad si Jessica. Ngunit ang mas inaalala ni Inspector Ku ay kung nakita ba nila ang mukha ng salarin. Ikinuwento ng kasama ni Jessica ang nangyari. Binago ng mga salarin ang kanilang mga boses at hindi rin nila mabuksan ang pinto ng sasakyan. Nang magkamalay siya, ang tanging naaalala niya ay nakahiga na siya sa loob ng isang malaking kahon. Hindi niya alam kung paano sila inilipat doon. Napansin ni Inspector Ku ang malaking pasa sa katawan nito. Naisip niyang maaaring gumamit ang mga salarin ng sasakyang pangkargamento upang ilipat sila. Kinabukasan, nagtungo si Inspector Ku sa isang vehicle rental shop. Natagpuan nila ang records ng mga umarkila ng sasakyan. Sa CCTV footage ay nakita niya ang isang kahina-hinalang lalaki. Ang paraan nito ng pagbaluktot ng kamay ay pamilyar sa kanya. Agad nilang hinanap ang nawawalang sasakyan. Tinanong ni Inspector Ku kung nasaan na ang lalaking umarkila nito. Sinabi ng isang janitor na umalis na ito. Mabilis na sinuri ni Inspector Ku ang mga basurahan upang maghanap ng ebidensya. May ilang matatandang lalaki sa malapit na nagsabing nakakita sila ng isang babaeng lumabas mula sa men's restroom. Gayunpaman, agad daw itong dinala ng mga pulis. Ipinakita ni Inspector Ku ang litrato ni Amber. Kinumpirma ng matandang lalaki na siya nga ang babaeng nakita nila. Kasabay nito, natagpuan din ni Sam ang mga damit na iniwan. Matapos pagdugtong-dugtungin ang lahat ng ebidensya, sa wakas ay nalaman ni Inspector Ku ang tunay na pagkakakilanlan ni V. Napagtanto niyang simula pa lamang ay sinasadya na nitong lumapit sa kanya. Ang batang iyon ang pumapatay sa mga taong sa tingin niya ay karapat-dapat, alinsunod sa mga bagay na minsang sinabi ni Inspector Ku. Agad niyang ipinahanap ang buong background ni Amber. Tulad ng kanyang hinala, naroon si Amber sa lahat ng lugar kung saan nangyari ang mga diumanoy aksidente. Samantala, nakahiga lamang si Amber sa detention room. Galit na galit siya dahil nagawa siyang ipagkanulo ng kanyang kasabwat. Lalo siyang nainis nang makita itong kumikilos na parang walang takot sa kanya. Upang makalabas sa detention room, kailangan ni Amber ng guardian. Tinawagan ng mga pulis ang kanyang tiyahin upang piyansahan siya. Mula pagkabata ay kasama na ni Amber ang kanyang tiyahin. Dumanas siya ng matinding trahedya nang mamatay ang kanyang mga magulang. Mula noon ay kailangan niyang pumunta sa isang psychiatrist bawat linggo. Minsan ay tinanong siya ng doktor kung bakit niya kinulayan ng itim ang mukha ng kanyang ama sa isang drawing. Sinabi ni Amber na masamang tao ang kanyang ama dahil binaril nito ang kanyang ina kaya namatay din ito. Naalala naman ng kanyang tiyahin ang isang pangyayari noong 5 taong gulang pa lamang si Amber. May isang lalaking nagnakaw ng aso ng kanilang kapitbahay at kinatay iyon para kainin. Sinabi ng kanyang tiyahin na masamang tao ang lalaking iyon. Dahil dito, palihim na pumasok si Amber sa bahay nito at nagsindi ng uling upang patayin siya. Bata pa lamang siya, ngunit kaya na niyang pumatay ng tao. Sa likod ng inosente niyang mga mata ay may nakatagong madilim at misteryosong pagkatao. Bumalik sa kasalukuyan, dumating si Inspector Ku sa police station. Ngunit kalalabas lamang ni Amber matapos siyang piyansahan ng kanyang tiyahin. Ang unang ginawa ni Amber ay puntahan ang bahay ng kanyang kasabwat. Naalala ng lalaki ang una nilang pagkikita. Noong panahong iyon, buhay pa ang gwardyang nalason sa alak. Ang kasabwat pala ni Amber ay anak mismo ng gwardya. Gusto niyang mamatay ang sariling ama upang matapos na ang paghihirap ng kanilang pamilya, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Biglang may boses na narinig mula sa likod ng kurtina. Si Amber iyon. Tinanong niya ang binata kung gusto ba nitong siya na ang tumulong. Nang pumayag ito, pinatay ni Amber ang life support machine ng gwardya at tinakpan ang bibig nito. Namatay ang lalaki nang walang nakakaalam. Sa mga mata ng binata, para siyang isang anghel. Mula noon ay palagi na niyang sinusundan si Amber. Kahit nakatakip ang mukha nito noon, nakilala pa rin niya ito. Sa paaralan, nakiusap siyang payagan siyang maging kasabwat ni Amber. Ngunit ayaw nitong magkaroon ng ibang taong kasama sa kanyang mga ginagawa. Biglang inilabas ng binata ang isang hairpin na minsang nahulog ni Amber. Sinabi niyang kaya niyang linisin ng maayos ang pinangyarihan ng krimen at burahin ang mga ebidensya. Naging interesado si Amber sa kanya, kaya tinanggap niya ito bilang kasabwat.
Ngunit ngayon, galit na galit siya dahil ipinagkanulo siya nito. Ipinaliwanag ng lalaki na ayaw na niyang ipagpatuloy ang mga iligal nilang gawain. Gusto niyang magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang kasintahan. Sa galit, gumamit si Amber ng tali upang sakalin siya. Gayunpaman, babala lamang iyon. Sinabi niyang huwag na huwag nitong ulitin ang pagtataksil sa kanya. Samantala, palihim na pumasok si Inspector Ku sa bahay ng salarin. Walang anumang bitag sa loob, kaya naisip niyang hindi itinatago ni Amber doon ang mga sandatang ginagamit niya. Namangha siya sa laki ng silid. Tinanong siya ni Sam kung ano ba talaga ang hinahanap nila. Patuloy na naghanap si Inspector Ku ng anumang maaaring maging clue. Bigla siyang nakakita ng isang kahong puno ng mga manika. Eksaktong sandaling iyon ay tumunog ang doorbell. Akala ng tiyahin ni Amber ay nakauwi na ang kanyang pamangkin kaya pumunta ito roon. Ang tunay niyang pakay ay alamin kung gumagamit ba si Amber ng ipinagbabawal na droga matapos ang insidente tungkol sa harina. Bigla niyang napansin na may ibang taong pumasok sa bahay. Nang tatawag na sana siya sa pulis, agad lumapit si Inspector Ku. Dahil pareho silang konektado sa isang kumpanya, maituturing na magkakilala sila. Nagsinungaling si Inspector Ku at sinabi niyang boyfriend ni Amber si Sam. Naniwala ang tiyahin dahil nakita na niya dati ang litrato ni Sam sa cellphone ng kanyang pamangkin. Palihim na tinanong ni Inspector Ku kung saan nagpunta si Amber. Biglang napatingin ang tiyahin sa isang litrato na nakapatong sa kabinet. Eksaktong sandaling iyon ay may tumawag sa kanya. Kailangan niyang bumiyahe sa ibang bansa dahil nagkaroon ng malubhang problema sa kalusugan ang lola ni Amber. Hindi nagtagal ay umalis na rin sina Inspector Ku at Sam. Matapos ang ilang araw ng paggamot, sa wakas ay nagkamalay na si Jessica. Sinabi ni Inspector Ku na natukoy na nila ang tunay na pagkakakilanlan ni V. Plano nilang abangan at hulihin si Amber sa airport. Samantala, nagsagawa si Margaret ng isang lihim na pagpupulong. Malapit nang tumakbo sa pagkapangulo ang panganay niyang anak. Ngunit ang higit niyang ikinababahala ay ang kanyang bunsong anak. Palagi itong nasasangkot sa iba't ibang gulo. Bagaman mukhang mabait sa panlabas, tuso at mapanlinlang ang tunay nitong pagkatao. Nakarating na rin kay Margaret ang tungkol kay Amber. Upang siguraduhin mahuhuli nila siya, naglagay siya ng napakalaking bitag sa airport. May mga tauhan siyang nagkunwaring airport employees at maging ang mga pasaherong naroon ay pawang mga taong inayos niya. Isang malawakang operasyon iyon upang mahuli ang misteryosong serial killer. Malapit na ang oras ng paglipad nang makita nila ang tiyahin ni Amber. Ngunit wala pa ring nakakita kay Amber. Naghihintay si Inspector Ku sa loob ng sasakyan sa labas ng airport. Napansin niya ang isang kakaibang babaeng nakatayo sa harapan ng terminal. Gayunpaman, hindi iyon si Amber. Biglang nakaramdam si Inspector Ku na may hindi tama. Palapit ang oras ng pag-alis nang bigla nilang matunton ang signal ng cellphone ni Amber. Naiinip na tinawagan siya ng kanyang tiyahin at tinanong kung nasaan na siya. Lumilitaw sa signal na papalapit na ang cellphone sa entrance ng airport. Dahil dito, minadali ni Margaret si Jessica na hulihin agad ang salarin. Sa wakas ay sinagot ni Amber ang tawag ng kanyang tiyahin. Sinabi niyang nakatulog siya at na-miss ang kanyang flight. Sinabi rin niyang sasakay na lamang siya sa susunod na biyahe kaya mauna na ang kanyang tiyahin. Ibig sabihin, nalaman na ni Amber ang kanilang plano. Peke pala ang signal na sinusundan ng grupo ni Margaret. Gumamit si Amber ng ibang tao bilang tagapamagitan upang makipag-ugnayan sa kanyang tiyahin. Nadismaya si Jessica dahil nabigo ang operasyon. Ngunit si Margaret ang higit na nagalit. Sa sobrang galit ay sinakal niya si Jessica dahil sa kabiguan. Binalaan niya ito na kapag nabigo pa sila sa susunod, si Jessica mismo ang makukulong kapalit ng salarin. Samantala, nasa kanyang lihim na hideout si Amber. Tuwang-tuwa siya nang malaman kung gaano kalaking halaga at dami ng tauhan ang ginastos para lamang mahuli siya. Naghahanda na siyang umalis nang biglang dumating si Inspector Ku. Natunton pala nito ang lugar na pinagtataguan niya. Nagkatitigan silang dalawa sa magkabilang panig ng salamin. Diretsong nakatitig si Inspector Ku sa tunay na salarin. Sinubukan niyang sirain ang pinto upang makapasok. Dahil naroon si Amber, malinaw na nabigo ang plano sa airport. Masayang napangiti si Amber habang iniisip kung paano siya natunton ni Inspector Ku. Biglang bumukas ang pinto. Agad na kinuha ni Amber ang sagwan na nasa tabi niya at ginamit iyon upang salakayin si Inspector Ku. Ngayon naman ay si Inspector Ku ang pilit na humahawak sa pinto upang pigilan si Amber. Malaki ang agwat ng lakas nilang dalawa. Dahil matagal na panahon ding nakakulong lamang sa bahay at naglalaro ng video games, hindi na kayang sabayan ni Inspector Ku ang lakas ni Amber. Sunod-sunod siyang inatake ni Amber hanggang sa halos mawalan siya ng laban. Mabilis namang kumuha si Inspector Ku ng isang malaking mangkok at ginamit iyon upang makaganti. Dahil dati siyang police detective, nagawa niyang pabagsakin si Amber. Sa galit, muling sumugod si Amber at sinubukang dakmain si Inspector Ku. Ngunit mabilis na nakakuha si Inspector Ku ng spray paint at isinaboy iyon sa mukha niya. Habang nawawala sa konsentrasyon si Amber, mabilis na ikinadena ni Inspector Ku ang kanilang mga kamay gamit ang posas. Lalong nagalit si Amber nang lunuki ni Inspector Ku ang susi ng posas. Nagtaka si Amber kung gusto na ba talagang mamatay ni Inspector Ku. Ngunit kalmado lamang na sinabi ni Inspector Ku na alam niyang hindi siya ang tunay na target ni Amber. Nagulat si Amber dahil tila lubos siyang naintindihan ni Inspector Ku. Gayunpaman, sinabi niyang kailangan lamang niyang putulin ang kamay ni Inspector Ku upang makatakas. Nang handa na siyang gawin iyon, biglang dumating si Sam. Ngunit nang makita ni Sam na may hawak na kutsilyo ang salarin, mabilis siyang tumakbo palayo. Pagkatapos ay gumamit si Amber ng hairpin upang mabuksan ang posas.
Nagawa rin niyang linlangin ang mga security personnel na dumating, kaya mabilis siyang nakatakas. Tumalon siya sa ilog, lumangoy patungo sa gitna, at tuluyang naglaho sa ilalim ng tubig. Walang magawa si Inspektor Ku kundi panoorin siyang makatakas sa harapan niya. Dumating din ang ibang miyembro ng grupo. Maingat na sinuri ni Inspektor Ku ang buong silid, ngunit wala silang nakuhang mahalagang ebidensya. Ang tanging nakatawag ng pansin niya ay ang mga librong kinokolekta ni Amber. Samantala, nagtataka si Jessica kung tuluyan na bang nakatakas si Amber. Eksaktong sandaling iyon ay dumating ang mga pulis upang kausapin si Inspektor Ku. Nais nilang suriin ang kanyang sulat kamay, ngunit tumanggi siyang makipagtulungan hanggat hindi nila ipinapaliwanag kung ano ang nangyari. Sinabi ng mga pulis na may isang news organization na nakatanggap ng anonymous letter. Ang nilalaman nito ay tungkol sa muling pagbubukas ng kaso ng pagpapakamatay ng kanyang asawang si Michael noong nakaraan. Agad na nahulaan ni Inspektor Ku na kagagawan iyon ni Amber upang gantihan siya. Dahil paulit-ulit na binabalikan ng mga pulis ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan, nagsimula na naman siyang makaranas ng mga guni-guni. Pinilit niyang manatiling kalmado bago tuluyang bumagsak. Ikinuwento ni Inspektor Ku na noong panahon ng pagpapakamatay ng kanyang asawa, abala siyang naghahanap ng ebidensyang magpapatunay na masamang tao si Michael. Gayunpaman, wala siyang nakitang anumang ebidensya. Masakit niyang inamin na pakiramdam niya ay siya mismo ang nagtulak sa kanyang asawa sa kamatayan. Kung pinili lamang niyang magtiwala kay Michael noon, maaaring naiwasan ang masamang kinahinatnan. Unti-unting napayuko si Inspektor Ku sa mesa habang muling lumilitaw sa isip niya ang imahe ng kanyang asawa. Naalala niyang minsang sinabi ni Michael na magkahawig sina Inspektor Ku at Amber. Kayang gumawa ni Amber ng isang buong engrandeng palabas ng mag-isa. Sa halos bawat insidente ay may bakas ng kanyang kamay. Nang makabawi na ang kanyang isip, bumalik si Inspektor Ku sa hideout ni Amber. Isa-isa niyang binasa ang mga librong kinokolekta nito. Napagtanto niyang bawat kwento ay tumutugma sa isang krimeng isinagawa ni Amber. Nang makita ni Sam na masyado nang nahuhulog si Inspektor Ku sa pagbabasa at pagsusuri, hinila niya ito palabas ng silid upang makapagpahinga. Doon napagtanto ni Inspektor Ku na hindi pa talaga tuluyang tumatakas si Amber. Mukhang mayroon pa itong isang taong nais patayin. Ang problema ay hindi pa nila alam kung sino ang susunod na target. Upang malaman yon, kailangan nilang mag-isip tulad ni Amber. Biglang may naisip si Sam. Hinanap niya online ang larawan ng kakaibang stuffed toy na dati nilang nakita. Nagulat si Inspektor Ku nang matuklasang gumawa pala si Amber ng isang social media account. Doon nagpo-post ang mga taong may gusto silang ipapatay, at pagkatapos ay pumipili si Amber ng target na pinaka-interesado siyang parusahan. Isang bagong post ang agad na nakakuha ng atensyon ni Inspektor Ku. Kinabukasan, nagpanggap siyang cleaning staff at palihim na pumasok sa isang kumpanya. Sa loob, palaging nag-aaway at naglalaban-laban ang mga empleyado. Ang pinakamasama sa lahat ay ang kanilang direktor. Palagi itong gumagawa ng paraan upang pahirapan ang ibang tao para lamang sa sariling aliw. Maging ang snacks ng mga empleyado ay pinapalitan nito ng gamot. Ang nakapagtataka, masaya pa rin kinakain yon ng lahat. Matapos makakuha ng ilang gamit mula sa direktor, natuklasan ni Inspektor Ku ang isang nakatagong USB. Maraming confidential files ang ina-upload mula rito. Upang malaman ang tunay na pakay ng direktor, nagtungo sina Jessica at Inspektor Ku upang direktang makipagkita rito. Nagkunwari silang nag-imbestiga tungkol sa isang insurance client na matagal nang nakararanas ng pang-aabuso at posibleng nagpaplanong maghiganti. Sinabi nilang ipinadala sila ng kumpanya upang kumpirmahin kung totoo ang sitwasyon. Tumawa lamang ang direktor at iginiit na walang anumang pang-aabuso sa kumpanya. Bago sila umalis, ibinigay nito ang contact information nito at sinabing tawagan lamang siya kung kailangan nila ng tulong. Hindi pa nakakalayo si Inspektor Ku nang bumalik siya sa opisina ng direktor. Nagulat ito nang makita siyang tila may hinahanap. Mabilis na kumuha si Inspektor Ku ng isang snack bag mula sa kanyang bulsa upang magmukhang may ibang dahilan ang pagbabalik niya. Ang tunay niyang pakay ay tingnan ang paligid ng mga paa ng lalaki. Napansin niyang kahit nagagalit ang direktor ay hindi nito ipinapakita sa mukha. Ngunit nang bumalik siya, may nakita siyang maliliit na piraso ng sirang material sa dulo ng sapatos nito. Matapos makuha ang kinakailangan niyang impormasyon, bumalik si Inspektor Ku sa sasakyan. Samantala, sinusuri ng ibang miyembro ang USB. Ngunit mas napansin ni Inspektor Ku ang ginagawa ni Sam. Mukhang nilalaro nito ang isang taong sumusunod sa kanila. Nagulat siya nang malaman na ang taong iyon ay isang taong hinahangaan niya. Isa itong taong dalubhasa sa pagkuha ng mga lihim at kahina-hinalang video. Ang target ng investigasyon nito ay ang direktor. Para kay Jessica, para lamang itong katawa-tawang tao. Ngunit seryosong pinanood ni Inspektor Ku ang mga recording. Batay sa paraan ng pagsasalita at accent, nahulaan niyang may ini-upload ang direktor sa dark web. Kinabukasan, nagtungo si Jessica kay Margaret. Sinabi niyang natukoy na nila ang susunod na target ni Amber. Naniniwala siyang pagkakataon na yon upang mahuli nila siya. Ngunit inutusan ni Margaret si Jessica na siguraduhin tuluyang mawawala si Amber. Bilang kapalit, bibigyan niya si Jessica ng suporta at kapangyarihan. Samantala, matapos makatakas kay Inspektor Ku, pansamantalang nagtago si Amber upang ihanda ang kanyang susunod na plano. Nabahala ang kanyang kasabwat nang makita kung gaano siya kapayat at pagod. Gayunpaman, dumating na ang oras para kumilos sila. Dinala ni Amber ang kanyang kasabwat sa tent na ginagamit niyang taguan. Sa loob ay marami siyang inihandang mga bote at lalagyan. Kapag natapos lamang ang misyong ito, plano niyang lumipad patungong Amerika at doon manirahan.
Samantala, pinag-iisipang mabuti ni Inspector Ku kung paano gagawin ni Amber ang pagpatay. Batay sa mga nakalap niyang impormasyon at sa librong nakuha nila, nahulaan niya kung paano plano ng salarin na kumilos. Kinabukasan, minaneho ni Jessica ang sasakyan habang sinusundan ang direktor. Biglang may 4 na truck na lumapit at pumalibot sa sasakyan nito. Napagtanto ni Jessica na bahagi iyon ng security team ng lalaki. Halos walang puwang upang makalapit sa target. Habang minamasdan ang sitwasyon, nakakita si Inspector Ku ng pagkakataon. May isang seminar na dadaluhan ang direktor. Doon sila maaaring makapasok. Ipinaalam nila kay Margaret ang kanilang operasyon. Sinabi ni Inspector Ku na maghahanda siya ng isang malaking entablado. Ang direktor ang magiging pangunahing tauhan. Kapag kumagat sa PNCV, mahuhuli nila siya. Tinanong ni Margaret kung ano ang kailangan niyang gawin. Kinabukasan, may misteryosong kahon na biglang lumitaw sa harapan ng kumpanya. Lumabas ang mga empleyado upang tingnan iyon. Biglang sumabog ang kahon. Galit na galit ang direktor dahil may naglakas loob na umatake sa kanyang kumpanya. Iminungkahi ng head of security na kanselahin na lamang ang event. Lalo lamang nainis ang direktor. Sunod-sunod nitong pinahiya ang security chief. Bagaman sa harap ng iba ay sinabi nitong patatawarin siya, palihim naman niyang ipinahamak ang lalaki at pinalabas na sangkot ito sa pananakit at pagpatay ng mga hayop. Binalaan din niya itong manahimik dahil maaaring malagay sa panganib ang kanyang pamilya. Matapos matanggal sa trabaho, nagtungo ang security chief sa isang baseball batting area upang ilabas ang galit. Sinundan siya ni Amber at ng kanyang kasabwat. Pagkaalis nito, natagpuan ng kasabwat ang architectural map ng kumpanya. Makikita roon ang mga pasukan at buong security system. Kinabukasan, nagtungo si Amber sa labas ng kumpanya upang magmasid. Batay sa mapa, nagpasok siya ng mga tauhang magdadala ng mga kagamitan sa loob. Samantala, patuloy na inaayos ng grupo ni Inspector Ku ang kanilang bitad. Nakontrol at nasecure nila ang lahat ng CCTV. Ang tanging paraan upang makapasok si Amber ay ang magpasok ng sarili niyang tao. Kasabay nito, nakabalik na rin sa bansa ang tiyahin ni Amber. Agad siyang dinakip ng mga tauhan ni Margaret. Nais nilang gamitin siya upang matunton ang cellphone ni Amber kapag tumawag ito. Galit ang tiyahin dahil pinaghihinalaan nilang serial killer ang kanyang pamangkin. Sinabi sa kanya na makakaalis lamang siya kung makikipagtulungan. Eksaktong sandaling iyon ay pumasok si Inspector Ku. Naghinala ang tiyahin na si Inspector Ku ang nasa likod ng lahat. Kalmado niyang sinabi na pumatay ng tao ang kanyang pamangkin. Sa totoo lamang, matagal nang napapansin ng tiyahin na may kakaiba kay Amber. Ayaw lamang niyang tanggapin yon. Sa galit ay hinawakan niya si Inspector Ku at tinanong kung bakit patuloy nitong inaakusahan ang kanyang pamangkin. Nauunawaan ni Inspector Ku na normal lamang iyon para sa isang taong nagmamahal at nag-aalaga sa isang bata. Kinagabihan, nagtungo si Inspector Ku sa venue kung saan gaganapin ang event upang magsagawa ng inspeksyon. Alam nilang minamasdan din sila ni Amber gamit ang kamera. Biglang nagloko ang signal at naputol ang koneksyon. Naisip ni Amber na sadyang ginawa iyon ni Inspector Ku upang hamunin siya. Nang makontrol na nila ang lugar, binuksan ni Inspector Ku ang librong nakuha niya sa hideout. Nakalagay roon ang detalyadong plano ng pagpatay. Habang sinusuri niya ang paligid, napansin niya ang isang butas na tila pugad ng daga. Agad niyang ipinakandado iyon. Nagulat si Amber dahil natuklasan nila ang butas na inihanda niya. Gayunpaman, ang tunay niyang layunin ay paglaruan lamang si Inspector Ku. Ipinaliwanag ni Inspector Ku na kumuha ng inspirasyon ang salarin mula sa kwento sa libro. Ang unang bahagi ay tungkol sa isang anghel na nahuhulog mula sa langit. Ibig sabihin nito, posibleng bumagsak ang ilaw mula sa itaas at tamaan ang direktor. Nang suriin iyon ng mga tauhan, napansin nilang sira ang koneksyon ng mga kable. Ang ikalawang bahagi ay ang tinatawag na ulan ng mga anghel. Tumutukoy iyon sa sprinkler system. Posibleng may nakahandang nakalalasong substance sa loob nito. Ang ikatlong bahagi naman ay tungkol sa isang araw. Napansin ni Inspector Ku ang isang ventilation opening sa tapat ng podium. Nang buksan niya iyon, biglang may bakal na tubo na bumulusok palabas. Nagulat ang lahat. Isa na lamang ang natitirang kahina-hinalang bagay. Ang robot sa likod ng podium. Personal na umakyat si Inspector Ku upang siya sa atin yon. May naamoy siyang kakaiba. Upang makumpirma ang kanyang hinala, humiram siya ng kutsilyo. Walang problema sa mismong robot. Ang hagdan lamang ang madaling lumikha ng spark. Kapag sumakay ang target sa robot at nagdikit ang metal, maaaring magsimula ang apoy dahil sa langis na nasa ilalim. Kinabukasan, nagsimula na ang event. Mula sa malayo ay minamasdan ni Inspector Ku ang direktor. Gayunpaman, wala pa rin silang nakikitang anumang bakas ni Amber. Samantala, pinatulog ng kasabwat ni Amber ang isang empleyado at nagkunwaring siya yon upang makapasok sa venue. Alam na ni Amber na matutuklasan nila ang mga naunang bitad. Ngunit simula pa lamang pala iyon ng tunay niyang plano. May inihanda siyang mas malaking armas sa ilalim ng isang desert cart. Nang dumaan ang kasabwat sa security checkpoint, pinahinto siya ng mga gwardiya upang inspeksyonin ang cart. Ngunit sa halip na masusing tingnan iyon, kumuha lamang sila ng ilang pagkain. Ligtas na nakapasok ang cart. Gayunpaman, muli itong hinarang ni Sam. Upang maiwasan ang paghihinala, iniwan ng kasabwat ang cart at lumayo muna. Nagsimula na ring dumating ang mga bisita. Kabilang sa kanila ang tiyahin ni Amber. Lalong naging alerto si Inspector Ku at patuloy na naghahanap ng anumang kahina-hinalang dalaw. Nang i-activate ng kasabwat ang sandata, biglang nakita ni Amber ang kanyang tiyahin. Agad niyang inutusan ang kasabwat na ilabas ito sa venue.
Ngunit huli na ang lahat. Na-activate na ang sandata. Biglang lumitaw ang maraming robot at nakuha ang atensyon ng buong crowd. Mabilis na tumakbo si Inspector Ku upang inspeksyonin ang mga ito. Agad niyang ipinag-utos na ilikas ang lahat ng tao sa venue. Samantala, nakalapit na ang kasabwat sa tiyahin ni Amber. Galit itong nagtanong kung may kinalaman ba ang kanyang pamangkin sa nangyayari. Bago pa siya mailabas, nakita ni Inspector Ku ang kasabwat. Agad niya itong hinabol. Gayunpaman, nakapaghanda na ang lalaki ng sarili niyang escape route. Dahil dito, muling nawala sa paningin ni Inspector Ku ang kanyang target. Pagkababa ng direktor, biglang sumabog ang robot at tuluyang nagkagulo ang buong event, nagunahan ang lahat na makalayo sa apoy. Labis na nabigla ang tiyahin ni Amber nang malaman niyang maaaring may kinalaman ang kanyang pamangkin sa nangyayari. Bigla niyang nakita ang direktor na pumasok sa isang lihim na daanan. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya ito. Nang lumabas ang direktor sa isang side exit, biglang sumulpot si Jessica at mabilis siyang pinabagsak at hinuli. Patuloy na sinusubukang tawagan ni Inspector Ku si Jessica, ngunit pinutol nito ang komunikasyon at ibinigay ang direktor sa mga tauhan ni Margaret. Nasaksihan ng tiyahin ni Amber ang lahat. Naghinala siyang maaaring hindi talaga ang kanyang pamangkin ang may kagagawan sa nangyayari at baka sinusubukan lamang nilang isisirito ang lahat. Ipinaliwanag ni Jessica na dinadala lamang nila ang direktor sa isang ligtas na lugar. Ngunit nang lumapit ang tiyahin upang tingnan ang kalagayan nito, mabilis niyang nakita at kinuha ang isang baril na nakahandusay sa lupa. Galit niyang tinanong kung nasaan ang kanyang pamangkin. Eksaktong sandaling iyon ay tumunog ang cellphone ng direktor. Nagulat ang tiyahin nang malaman niyang si Amber ang tumatawag. Sinabihan siya ni Amber na manatili lamang kung nasaan siya at huwag pumunta kahit saan. Biglang may malakas na tunog na narinig mula sa kabilang linya. Isang sasakyan ang mabilis na papalapit sa direksyon ni Amber. Dahil sa takot, mabilis na tumakbo palabas ang tiyahin upang tingnan ang nangyayari. Ngunit nahulog siya sa bitag na inihanda mismo ng kanyang pamangkin. Nagsimulang dumugo ng malubha ang kanyang katawan hanggang sa mabahiran ng pula ang kanyang damit. Napatulala si Amber nang makita ang kanyang tiyahin na nakahandusay sa lupa. Sa tabi nito ay naroon si Inspector Ku na pilit nagbibigay ng first aid. Ang bitag na inihanda ni Amber para sa direktor ang siyang naging dahilan ng pagkamatay ng sarili niyang tiyahin. Agad na dumating ang kanyang kasabwat at tinulungan siyang makatakas. Samantala, hawak na ng mga tauhan ni Margaret ang direktor. Tinurukan nila ito ng isang substance hanggang sa mawalan ito ng malay. Ang tunay na layunin ni Margaret ay alisin ang isang taong maaaring maging sagabal sa pagtakbo sa pagkapangulo ng kanyang anak. Pagkatapos ay binalak nilang palabasing isang aksidente lamang ang pagkamatay ng direktor. Takot na takot si Jessica habang pinagmamasdan ang mga taong iyon na walang pag-aatubiling pumatay. Samantala, labis na nasaktan si Amber habang naaalala ang kanyang tiyahin. Mula pagkabata ay ito na ang nag-alaga sa kanya. Ngunit ngayon, hindi sinasadyang siya mismo ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Isinagawa ang burol at libing ng kanyang tiyahin. Gayunpaman, hindi dumalo si Amber. Hindi lamang siya ang labis na nasaktan. Maging si Inspector Ku ay lubos ding nanghina dahil sa matinding guilt. Si Sam pala ang nagtulak sa cart na may dalang robot. Napagtanto ni Inspector Ku na kakaunti lamang ang tunay niyang nalalaman tungkol kay Sam. Ang alam lang niya ay ang tunay nitong pangalan at edad. Maging sa cellphone nito ay mga numero lamang ng mga miyembro ng grupo ang nakalagay. Direktang tinanong ni Inspector Ku kung tauhan ba ito ni Amber. Upang patunayang wala siyang itinatago, dinala siya ni Sam sa sarili nitong bahay. Malinis at maayos ang loob. May ugali pala si Sam na mag-ipon ng mga gamit na naugnay sa mga miyembro ng grupo. Maging ang kakaibang stuffed toy ay siya rin ang nag-uwi. Halos lahat ng nasa bahay ay may koneksyon sa kanilang team. Lalo lamang naghinala si Inspector Ku. Bigla niyang nakita ang litrato ng kanyang asawang si Michael. Hindi niya maintindihan kung bakit mayroon ito si Sam. Malamig niyang sinabi kay Sam na mula noon ay huwag na silang magkita. Hindi nagtagal, tuluyan ding binuwag ang kanilang investigation team. Ipinaliwanag ni Jessica na nabigo ang grupo sa kanilang protection mission. Naramdaman ng ibang mga miyembro na hindi patas ang desisyong iyon. Eksaktong sandaling iyon ay may isa pang lalaki na lumapit at inalok ang dalawa na sumama sa kanyang team. Ngunit mayroon ng bagong trabaho si Jessica. Na-promote siya bilang special advisor ni Margaret. Samantala, pilit na nilalampasan ni Amber ang sakit ng pagkawala ng kanyang tiyahin. Habang kumakain siya sa dati niyang pinupuntahang restaurant, nakita niya sa telebisyon si Jessica sa bago nitong posisyon. Habang maayos siyang kumakain, isang bastos na customer ang biglang nanggulo. Dahil sa kuryosidad ay sinundan ni Amber ang lasing na babae. Bilang paghihiganti, isiniksik niya ang tsinela sa bibig nito. Takot na tumakbo palayo ang babae. Ngunit biglang nakaranas si Amber ng guni-guni. Sa isang iglap, tila may aninong nagtulak sa babae at nagpabagsak dito. Doon nagkaroon ng bagong layunin si Amber. Nais niyang patayin ang lahat ng masasamang tao sa mundo. Kinagabihan, nagtungo ang isang miyembro ng dating team sa bahay ni Inspector Ku. Sinabi nitong nakita niya ang tatoo ng kasabwat ni Amber. Gayunpaman, dahil buwag na ang kanilang team, wala na raw silang dahilan upang ipagpatuloy ang investigasyon kay Amber. Ngunit nang makita ni Inspector Ku ang guhit ng tatoo sa papel, nagsimula siyang pagdugtong-dugtungin ang mga clue. Nagtaka siya kung bakit namatay ang direktor sa loob ng isang sasakyan. Malinaw na sa loob ng event hall inihanda ni Amber ang kanyang bitad. Sinabi rin ng miyembro na binantayan niya ang main entrance, ngunit hindi niya nakita roon ang direktor o si Jessica. Ibig sabihin, may ibang lihim na exit ang direktor.
Bigla ring sinabi ng miyembro na hindi niya nakitang lumabas si Jessica sa event hall. Matapos ang insidente ay naging high-ranking advisor ni Margaret si Jessica at ngayon ay direktang nagtatrabaho sa ilalim niya. Kinabukasan, habang nagjo-jogging ang kasabwat ni Amber kasama ang isang katrabaho, biglang lumitaw si Amber. Nainis ang kasabwat at tinanong kung bakit naroon siya. Napansin ng katrabaho ang bahid ng dugo sa damit ni Amber. Naalala nitong minsan na siyang nabangga ng babae noon. Sinabi ni Amber na nagkaroon lamang siya ng nosebleed. Dahil natatakot ang kasabwat na mabunyag ang kanilang ginagawa, mabilis niya itong inilayo. Pagkatapos ay nagtungo silang dalawa sa pinangyarihan ng isa pang krimen. Nagalit ang kasabwat nang makita ang isang lalaking patay sa banyo. Sinabi ni Amber na pinatay niya yon dahil masamang tao ito. Tinanong siya ng kasabwat kung kaya ba nilang palabasing suicide ang nangyari. Ngunit sinabi ni Amber na wala na siyang maisip na paraan. Mula ngayon, siya na lamang ang bahala sa pagpatay at ang kasabwat na ang bahala sa paglilinis at pagtatago ng lahat ng ebidensya. Eksaktong sandaling iyon ay may tumawag. Lumalabas na naghinala ang katrabaho ng kasabwat at sinundan sila. Alam na nitong hindi talaga magkamag-anak sina Amber at ang kasabwat. Upang maitago ang bangkay sa loob, nagsalita ng malupit ang kasabwat sa kanyang katrabaho. Sinabi niyang simula pa lamang ay hindi na niya ito gusto. Masayang pinanood ni Amber ang pagkadismaya ng lalaki. Gayunpaman, binalaan siya ng kanyang kasabwat na huwag galawin ang kaibigan nito. Kung may gagawin siya rito, tuluyan siyang iwan ng kasabwat. Pagkatapos ay dinala nilang dalawa ang bangkay sa gitna ng Han River upang itapon. Sinabi ng kasabwat na kung gusto niyang pumatay, kailangan niyang pag-isipan at planuhin ng maayos ang lahat. Napansin niyang mula nang mamatay ang kanyang tiyahin, hindi na katulad ng dati si Amber. Unti-unti siyang nagiging isang halimaw na uhaw lamang sa pagpatay. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ni Inspector Ku ang pagkamatay ng direktor. Habang abala siyang nag-iisip, patuloy siyang ginugulo ni Sam. Wala siyang gana na makipagkita rito. Biglang may lumitaw na voice message. Naglogin din pala si Amber sa game. Sinabi ni Amber na maaaring puntahan niya si Inspector Ku at patayin siya. Ngunit sinabi ni Inspector Ku na mas marami pang tanong si Amber sa kanya kaysa sa kagustuhan nitong pumatay. Malamig na tinanong ni Amber kung si Inspector Ku ba ang nagplano na dalhin ang kanyang tiyahin sa event. Inamin ni Inspector Ku na siya nga. Sa galit, sinabi ni Amber na pupuntahan niya mismo si Inspector Ku upang mag-usap. Eksaktong sandaling iyon ay may narinig na bumukas na pinto sa labas. Agad na naghanda si Inspector Ku ng panulat bilang sandata habang hinihintay ang pagdating ng salarin. Ngunit si Sam pala ang pumasok. Sinabi nitong nagdala lamang siya ng pagkain at aalis din agad. Gayunpaman, mabilis na itinapon ni Inspector Ku ang pagkain dahil natatakot siyang baka may ginawa rito si Amber. Sunod-sunod na anonymous messages ang dumating. Itinakda ang pagkikita sa isang luxury hotel ng alas 7 ng gabi. Nagpadala si Amber ng mga taong gagabay kay Inspector Ku patungo sa lugar. Maingat na minatyagan ni Inspector Ku ang bawat bagay sa paligid. Patuloy na tumutunog ang kanyang telepono. Sinabi ni Amber na nasa isang lugar siya kung saan malinaw niyang nakikita si Inspector Ku. Ang tunay na pakay ng kanilang pag-uusap ay malaman kung bakit bumalik sa bansa ang kanyang tiyahin. Lumalabas na sinabi ni Inspector Ku sa tiyahin na mamamatay tao si Amber kaya ito bumalik. Gayunpaman, may isang bagay na bumabagabag kay Inspector Ku. Paano nalaman ng tiyahin ang tungkol sa lihim na exit? Ang bitag na naroon ay para talaga sa direktor. Ngunit ang tiyahin ni Amber ang tuluyang napahamak. Naisip ni Inspector Ku na siguradong may ibang taong kumokontrol sa mga pangyayari. Matapos utusan ni Inspector Ku, nagtungo ang isang miyembro ng grupo sa kinaroroonan ni Amber. Ngunit nang tumayo si Amber, agad itong natakot at tumakas. Napagtanto ni Inspector Ku na nahuli ni Amber ang kanyang kasama. Kahit tumulong si Sam, madali pa rin silang natalo ni Amber. Nang mabilis na dumating si Inspector Ku upang tumulong, bigla niyang nakita si Jessica. Si Jessica pala ang susunod na target ni V. Patuloy na ipinapaliwanag ni Jessica na tinulungan lamang niya si Margaret na mahuli ang direktor. Ngunit pinatay ng mga tauhan ni Margaret ang lalaki sa mismong harapan niya. Para kay Jessica, karapat-dapat namang mamatay ang direktor dahil masamang tao ito. Sinabi rin niyang malas lamang na nadamay ang tiyahin ni Amber. Ngunit alam ni Inspector Ku na hindi pinatay ang direktor dahil masama itong tao. Sigurado siyang may sarili at mas malalim na plano si Margaret. Napagtanto rin yun ni Jessica. Dahil dito, palihim niyang ni-record ang pag-uusap tungkol sa direktor. Biglang tumunog ang doorbell. Maingat na tumingin si Jessica at nakita ang isang batang lalaki. Ngunit nang buksan niya ang pinto ay wala na itong tao. Biglang may kamay na lumitaw at hinawakan siya sa leeg bago siya hinilapalayo. Kinabukasan, nagtungo si Inspector Ku upang kausapin si Margaret. Nagulat ito nang makita siyang dumating. Direktang tinanong ni Inspector Ku kung ano ang tunay na motibo niya sa pagpapatay sa direktor. Patuloy itong itinanggi ni Margaret. Naisip ni Inspector Ku na tila nasayang lamang ang pagpunta niya. Bago umalis, binalaan niya si Margaret na maaaring puntahan siya ni Amber upang patayin. Eksaktong sandaling iyon ay dahan-dahang lumitaw si Amber mula sa likuran. Suot niya ang damit ni Jessica. Nagulat si Inspector Ku nang makita siya roon. Masayang tinanong ni Amber kung bagay ba sa kanya ang suot niya. Sa galit ay agad siyang hinawakan sa leeg ni Inspector Ku at tinanong kung nasaan si Jessica. Sinabi ni Amber na naroon siya upang makipagkita kay Margaret. Natakot si Margaret nang marinig ang sarili niyang pangalan. Masayang lumapit si Amber sa kanya. Sa halip na patayin agad si Margaret, nag-alok siya ng pakikipagtulungan.
Si Amber ang magiging tagapatay, habang si Margaret naman ang bahala sa paglilinis at pagtatago ng mga kahihinatnan. Naging interesado si Margaret sa alok. Sa galit ay ibinagsak ni Inspector Ku si Amber sa sahig at tinanong kung pinatay na ba nito si Jessica. Sinabi ni Amber na buhay pa ito. Agad na umalis si Inspector Ku upang hanapin siya. Ngunit inutusan ni Margaret ang kanyang mga tauhan na hulihin si Inspector Ku. Napagdesisyonan na niyang makipagtulungan kay Amber. Hindi pa nakakalayo si Inspector Ku nang mahuli siya. Isang tauhan ni Margaret ang mabilis na nagmaneho ng sasakyan patungo sa kanya. Upang maiwasang mabaril, kusa siyang pumasok sa trunk ng sasakyan. Samantala, dumating si Sam sa bahay ni Inspector Ku, ngunit wala siya roon. Nag-alala ito at hinanap siya sa iba't ibang lugar, ngunit walang nakitang anumang bakas. Mabilis nitong tinawagan ng isa pang miyembro ng dating team upang tumulong sa paghahanap. Biglang may dumating na mensahe na nagsasabing huwag na siyang hanapin. Alam ni Sam na hindi kailanman magpapadala ng ganoong mensahe si Inspector Ku. Agad niyang binuksan ang location tracking at nakitang nasa isang liblib na lugar ito. Samantala, ikinulong si Inspector Ku sa loob ng isang malaking barel. Sinabi ng tauhan ni Margaret na utos iyon ng kanyang amo, kaya huwag na raw siyang magalit sa kanya. Pagkatapos ay sinipa nito palayo ang sapatos ni Inspector Ku. Kasabay nito, unti-unting gumulong pababa ng bundok ang barel. Nang magkamalay si Inspector Ku, nasa ibabaw siya ng isang napakalalim na bangin. Puno ng sugat ang kanyang buong katawan. Sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit walang sumasagot. Upang mailigtas ang sarili, sinubukan niyang tumawid sa isang napakanipis na bakal na beam. Ngunit dahil sa matinding takot ay umatras muna siya. Muling lumitaw ang mga guni-guni sa kanyang isip. Naalala niyang kailangan niyang makaalis doon upang mailigtas si Jessica. Dahan-dahan siyang humakbang sa bakal. Nang makarating siya sa gitna, biglang malakas na umalog ang beam. Mabuti na lamang at nagawa niyang kumapit at hindi agad mahulog. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Alam niyang isa na lamang ang pagkakataon niya. Inihagis niya ang katawan upang abutin ang isa pang bakal na bahagi. Ngunit dahil kalawangin na yon, bumigay ito at nahulog si Inspector Ku pababa. Madilim na ang langit nang muli siyang makaligtas. Nahulog siya sa isang net na nasa ibaba. Gayunpaman, hindi pa rin makalabas si Inspector Ku mula sa napakalalim na hukay. Bigla siyang nakaamoy ng langis sa paligid. Sa itaas ay mayroon ding mga taong nagpapaputok ng fireworks. Pilit siyang sumigaw upang humingi ng tulong, ngunit walang nakarinig sa kanya. Sa sobrang panghihina, humiga siya sa tabi ng isang stuffed toy at nakatulog. Samantala, patuloy na naghahanap si Sam at pilit na hinuhukay ang iba't ibang lugar upang matunton si Inspector Ku. Nang magising si Inspector Ku, biglang may isang bote ng alak na nahulog mula sa itaas. Sinundan iyon ng maraming pagkain at isang game console. Ngunit panaginip lamang pala niya ang lahat. Upang makatakas, gumawa si Inspector Ku ng isang lubid. Sinubukan niyang umakyat mula sa ilalim ng hukay. Maraming maaaring kapitan sa paligid at may hagdang maaari niyang gamitin upang makaakyat. Maingat siyang humakbang patungo sa hagdan dahil isang maling tapak lamang ay maaari na siyang mahulog at mamatay. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas upang kumapit at umakyat. Bigla niyang narinig ang boses ni Sam mula sa itaas ng hukay. Ngunit inakala ni Inspector Ku na isa na naman iyong guni-guni. Patuloy siyang kumapit at umakyat. Nang malapit na siyang mahulog, biglang may kamay na humawak sa kanya. Si Jessica at ang iba pang mga miyembro pala ang dumating at sama-sama siyang hinila paitaas. Nagulat si Inspector Ku nang makitang buhay pa si Jessica. Matapos maiuwi, tinanong niya kung bakit hinayaan siyang mabuhay ni Amber. Takot na naalala ni Jessica ang nangyari noong gabing iyon. Sinakal siya ni Amber ng napakahigpit hanggang sa mawalan siya ng malay. Ngunit pagkatapos nito, si Amber din mismo ang nagsagawa ng artificial respiration upang mailigtas siya. Sinabi ni Jessica na si Margaret ang tunay na nag-utos na dakpin si Inspector Ku. Samantala, wala namang dahilan si Amber upang patayin si Jessica. Nangako si Jessica na alamin niya ang tunay na dahilan at motibo ni Margaret. Habang patuloy silang naghahanap ng sagot, sinabi ng isa sa mga miyembro na natukoy na niya ang totoo ng kasabwat ni Amber. Kapareho iyon ang totoo ng isa sa mga biktimang namatay sa yacht. Dahil sa clue na iyon, natukoy nila ang tunay na pagkakakilanlan ng kasabwat. Samantala, labis na nasasaktan ang lalaki matapos makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Palihim na pumasok si Inspector Ku sa bahay nito at hinuli siya. Nang magkamalay ang lalaki, natakot siya nang makitang nakatayo sa kanyang harapan si Inspector Ku. Nais nilang malaman ang tungkol sa unang biktima. Kailangan ni Inspector Ku na malaman kung bakit gustong-gustong mahuli ni Margaret si Amber. Matapos makakuha ng clue tungkol sa yacht, pinalaya rin nila ang kasabwat. Kasabay nito, masayang tinatamasa ni Amber ang bago niyang marangyang buhay. Dahil sa suporta ni Margaret, malaya siyang nakakakain at nakakapaglibang. Ngunit hindi niya alam na nahulog na pala siya sa isang bitad. Nakakandado mula sa labas ang buong bahay. Isa pala itong malaking bilangguan na ginawa para sa kanya. Sinubukan ni Amber na humanap ng paraan upang makatakas, ngunit napapalibutan ng mga kamera ang lugar upang mabantayan ang bawat kilos niya. Umakyat siya sa bubong at kumapit sa pader. Sinubukan niyang akyatin ang bakod upang makatakas. Ngunit nang makarating siya sa itaas, bigla siyang nakuryente at nahulog. Kinabukasan, abala si Margaret sa paggawa ng kimchi na ipamimigay ng libre sa mga tao. Bahagi iyon ng campaign ng kanyang panganay na anak para sa nalalapit na eleksyon. Biglang may isang babaeng lumapit. Inalok siya ng panganay na anak ng kimchi, ngunit tumanggi siya. Gusto niyang ang bunsong anak mismo ang magsubo sa kanya.
Masayang sumingit ang bunsong anak sa harapan ng kanyang kapatid upang makapagpakuha ng litrato kasama ang babae. Labis yung ikinainis ni Margaret. Dahil naubos na ang kimchi sauce, hinilan niya ang bunsong anak palayo. Doon niya nalaman na ang babae pala ay girlfriend nito. Ang bunsong anak niya ay isa palang walang hiya na mahilig makipaglaro sa mga babae hanggang sa nauwi siya sa blackmail. Si Margaret ang palaging naglilinis sa mga problemang nililikha nito. Sa galit, isinubsob niya ang ulo ng bunsong anak sa isang palanggana ng sauce. Binalaan niya ito na kapag sinira nito ang campaign ng kanyang kapatid, siya mismo ang papatay rito. Matapos ang campaign event, nagtungo si Margaret sa villa upang bisitahin si Amber. Sa pagkakataong iyon ay maayos siyang sinalubong ni Amber at inalok ng tsaa. Ngunit nag-atubili si Margaret at hindi ito ininom. Alam ni Amber na kapag pinatay niya si Margaret sa lugar na iyon, siguradong mamamatay din siya. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung ano na ang nangyari kay Inspector Ku. Ngunit sinabi ni Margaret na hindi pa nila natatagpuan ang katawan nito. Ang tunay niyang pakay sa pagpunta roon ay magbigay ng bagong misyon. Kailangan ni Amber na patayin ang isang blackmailer. Walang kamalay-malay ang target sa paparating na panganib habang normal itong pumasok sa elevator. Hindi nito napansin si Amber na nakatago sa likod ng maraming balloons. Nagpakawala siya ng ilang balloons upang matakpan ang kamera. Pagkatapos ay pinasabog niya ang mga baloon na may lamang nakalalasong substance. Dahil sa nalanghap na lason, napaluhod sa sakit ang blackmailer. Sinubukan nitong pindutin ang emergency alarm, ngunit bigla itong nakuryente. Mabilis na natapos ang unang misyon. Hindi nagtagal ay dumating ang mga tauhan ni Margaret upang linisin ang pinangyarihan. Pagkatapos ay napilitan si Amber na bumalik sa villa na labis niyang kinainisan. Samantala, nagtungo sina Inspector Ku at ang kanyang mga kasama sa bahay ng dating kasabwat. Nagulat sila nang makita ang isang napakalaking kahon sa harapan ng bahay. Nang buksan yon ni Inspector Ku, may isang lalaking nakagapos sa loob. Ilang oras bago yon, may isang lalaking nagbalakayong parang halaman. Isa pala itong reporter na nagtatrabaho para sa isang news organization. Palihim niyang iniimbestigahan at kinokolekta ang impormasyon tungkol kay Margaret. Biglang may isang manipis na lubid na bumalot sa kanyang liig mula sa itaas. Mula sa ventilation shaft ay bumaba si Amber at masayang tiningnan ang kanyang biktima. Takot na tinanong ng reporter kung sino siya. Sinabi ni Amber na utos ni Margaret ang pagpunta niya roon. Gayunpaman, wala siyang nakikitang masamang ginawa ng reporter. Sa takot, sinabi ng lalaki na mayroon siyang lihim na memory card. Nandoon ang lahat ng ebidensyang nakalap niya. Masayang inilagay ni Amber ang reporter sa isang kahon at ipinadala ito sa kanyang dating kasabwat. Upang malinlang si Margaret, winasak niya ang buong bar upang magmukhang natapos niya ang trabaho. Natuwa si Margaret nang makitang mahusay ang ginawa ni Amber. Eksaktong sandaling iyon ay dumating ang isang tauhan at sinabi ang resulta ng eleksyon. Nakuha ng panganay niyang anak ang unang pwesto. Masayang natawa si Margaret at sinabing marami pang trabaho ang naghihintay kay Amber. Samantala, nahihirapan sina Inspector Ku sa pagharap sa reporter na takot at humihingi ng tulong. Malamig na tinanong ni Inspector Ku kung si Amber ba ang nagpawalang malay sa kanya. Naalala ng reporter ang nangyari noong nakaraang gabi. Matapos makuha ni Amber ang memory card, sinuri niya ang laman nito. Ang card pala ay ibinigay ng direktor sa reporter. Nakalagay rito ang mga skandal na may kaugnayan kay Margaret. Ngunit nang buksan nila ang files, puro footage lamang ng yacht at daungan ang kanilang nakita. Nahulaan ni Inspector Ku na yon din ang lugar na dati niyang pinuntahan habang iniimbestigahan ang insurance case. Nag-iwan din si Amber ng mensahe para sa kanyang dating kasabwat. Gusto niyang siyasatin nito ang memory card. Nang buksan ng lalaki ang footage, napansin niyang na-edit iyon. Sinubukan niyang hanapin ang mga bahaging binura at kalaunan ay nakita ang 5 tao sa footage. Nagtaka ang kasabwat kung paano nakaligtaan ni Amber ang isa sa kanila. Sinabi ni Inspector Ku na magpadala siya ng mensahe kay Amber. Kung gusto nitong malaman ang pagkakakilanlan ng natitirang tao, kailangan nitong makipagkita kay Inspector Ku. Kinabukasan, natuklasan ng mga tauhan ni Margaret na hindi sinunod ni Amber ang kanyang utos. Nakita nila ang kahong inilabas mula sa lugar bago iyon sumabog. Naghinala silang ginamit iyon ni Amber upang makipag-ugnayan sa kanyang dating kasabwat. Dahil dito, inutusan ni Margaret ang kanyang mga tauhan na patayin ang lalaki. Walang kamalay-malay ang kasabwat na nasa panganib na siya. Biglang tumunog ang lihim niyang cellphone. Ipinarating niya kay Amber ang mensahe ni Inspector Ku. Tuwang-tuwa si Amber nang malamang buhay pa si Inspector Ku. Napansin ng gardener na kakaiba ang kilos niya kaya lumapit ito upang tingnan siya. Mabilis na itinago ni Amber ang kanyang earphones bago pa siya mahuli. Naputol ang tawag. Kasabay nito, nagkunwaring pulis ang isang tauhan ni Margaret at nagtungo sa bahay ng kasabwat. Hindi naghinala ang lalaki kaya pinapasok niya ito. Nang makumpirma ng tauhan na nawawala na ang reporter, malamig nitong binaril ang kasabwat. Sinubukan ng kasabwat na lumaban at tinamaan ang binti ng lalaki. Nang handa na itong muling magpaputok, biglang lumabas ang isang kapitbahay. Malakas itong sumigaw nang makitang may taong may hawak na baril. Dahil sa kaguluhan at maraming tao sa paligid, sinamantala ng kasabwat ang pagkakataon at bumaba upang makatakas. Galit na galit ang tauhan dahil nakatakas ang kanyang target. Mabilis siyang nagtungo sa villa upang kumprontahin si Amber. Hinawakan niya ang buhok nito at tinanong kung ano ang ipinadala niya sa kanyang dating kasabwat. Tinanong din niya kung ang reporter ba ang nasa kahon. Itinanggi ni Amber ang lahat. Inutusan ng tauhan ang mga tao roon na turuan ng leksyon si Amber. Bago ito umalis, sinabi ni Amber na buhay pa si Inspector Ku.
Kasabay nito, kasama ni Jessica ang panganay na anak ni Margaret. Habang lunch break, palihim siyang tumawag kay Inspector Ku. Sinabi niyang may nakatagong video sa refrigerator na nagpapakita kung paano pinatay ang direktor. Dahil likas na mapaghinala ang direktor, sigurado silang palagi nitong dinadala ang mahahalagang dokumento at ebidensya. Nahulaan ni Sam na maaaring itinago nito ang ebidensya sa singsing na palagi nitong suot. Habang pauwi si Jessica, biglang hinarang siya ng isang tauhan ni Margaret. Tinanong siya kung may nalalaman na ba siya tungkol sa nangyari. Biglang nagsalita ng malakas si Jessica at binalaan itong hindi matutuwa si Margaret kapag nalaman niyang may nagbabanta rito. Pagkatapos ay sinabi ni Jessica na alam niya ang address ng lugar na pinagtataguan ni Inspector Ku. Bibigyan niya ang lalaki ng pagkakataong itama ang kanyang pagkakamali. Nang makuha ang address, agad itong sumakay sa sasakyan at umalis. Samantala, nagtungo sina Inspector Ku at ang iba pa sa Memorial Museum ng direktor. Ayon sa huling kahilingan nito, i-cremate ang katawan. Sa galit ay binasag ni Inspector Ku ang isang estatwa. Sa ilalim nito ay natagpuan niya ang singsing na madalas isuot ng direktor. Biglang sinabi ng isa sa mga miyembro na natuklasan niya kung paano iyon bubuksan. Maingat niyang pinaikot ang singsing at lumitaw ang isang maliit na memory card sa loob. Namangha si Inspector Ku at pabirong sinabi na biglang naging matalino ang kanyang kasama. Hindi nila alam na dumating na sa labas ang tauhan ni Margaret. Dala ang isang sandata, tahimik itong pumasok sa exhibition room. Ngunit pagdating niya roon, wala na si Inspector Ku. Biglang tumunog ang alarm. Agad na pumasok ang mga pulis. Nang kapapan nila ang lalaki, nakita nila sa kanya ang singsing. Agad siyang inaresto dahil sa pagnanakaw. Mula pa lamang sa simula ay plano na yon ni Inspector Ku upang maalis ang isa nilang kalaban. Ngayon ay hawak na niya ang pinakamahalagang ebidensya. Isa yung video ng party sa yacht. Ang lahat ng taong lumitaw roon ay pinatay na ni Amber. Gayunpaman, may isang taong hindi niya napatay. Matapos suriing mabuti ang footage, napansin ni Inspector Ku ang refleksyon ng tunay na pinuno sa likod ng lahat. Walang iba yon kundi ang bunsong anak ni Margaret. Walang awa nitong pinanood habang nalulunod at namamatay ang isang staff member. Sa wakas ay naunawaan ni Inspector Ku kung bakit desperadong gustong mahuli ni Margaret si Amber. Samantala, matapos mawalan ng malay dahil sa droga, sa wakas ay nagising si Amber. Natuklasan niyang nakakulong siya sa isang lihim na selda. Sa labas ay naghahanda ang gardener ng mga kagamitang gagamitin laban sa kanya. Maingat na sinuri ni Amber ang buong paligid. Nang makakita siya ng paraan upang makatakas, nilinlang niya ang gardener upang pumasok sa loob. Walang pag-iingat itong lumapit sa kama upang tingnan siya. Hindi nito alam na nakatago si Amber sa likod ng pinto. Malamig siyang kumuha ng isang ladrilyo at pinatay ang lalaki. Pagkatapos ay binuksan niya ang takip ng drainage system sa ilalim ng gusali. Maingat siyang tumalon pababa at tumakas sa pamamagitan ng mga tubo ng tubig. Matapos ang matagal na pagkakakulong, sa wakas ay nakalaya rin si Amber. Ang una niyang ginawa ay puntahan si Inspector Ku. Inilabas ni Inspector Ku ang kakaibang stuffed toy upang makipagkasundo kay Amber. Nasa loob nito ang impormasyon tungkol sa taong nais niyang patayin ni Amber. Bilang kapalit, mula noon ay kailangan niyang tigilan at huwag nang galawin si Jessica. Ngunit bilang pag-iingat laban sa posibleng bitag, bago pumunta roon ay naglagay si Amber ng bomba sa bahay ni Jessica. Kapag may sinumang umalis bago pa umandar ang tren, pasasabugin niya ang bomba. Mabilis na tinawagan ni Jessica ang ama ng kanyang anak at pinakiusapang ilabas agad ang bata sa bahay upang matiyak ang kaligtasan nito. Sininyasan ni Inspector Ku si Sam na hayaan nang makaalis si Amber. Bago umalis, mahina niyang sinabi kay Sam na alam niya ang tunay nitong pagkakakilanlan. Nagsimulang umandar ang tren. Alam nilang ang pagbibigay ng video kay Amber ay para na ring pagtulak sa isang tao patungo sa kamatayan. Naalala ni Inspector Ku ang mga pagkakataong sumasakay siya ng tren kasama ang kanyang asawang si Michael. Palagi nitong mainat na inihahanda ang pagkain niya. Sa mga sandaling iyon, madalas ding banggitin ni Michael si Amber. Sinabi nitong bagaman magkahawig sina Inspector Ku at Amber, palaging nag-isa ang dalaga. Kasabay nito, nilapitan ni Amber ang panganay na anak ni Margaret. Dahil takot sa matataas na lugar, halos hindi makatayo ng maayos ang lalaki sa tulay. Biglang dumating si Amber at tinulungan siyang makatayo. Natakot ang panganay na anak nang magsimulang magtanong si Amber tungkol sa kanyang bunsong kapatid. Sinabi ni Amber na papunta siya upang patayin ang lalaki. Kapag nakipagtulungan ang panganay, makikinabang din ito. Matapos makuha ang impormasyong kailangan niya, nagtungo si Amber sa templong pinagtataguan ni Margaret sa kanyang bunsong anak. Hindi alam ni Margaret na palihim nang nakatakas ang bunsong anak mula sa silid. Nang makababa ito sa paanan ng bundok, mabilis siyang nahuli ni Jessica. Samantala, nadismaya si Amber nang malamang wala na roon ang kanyang target. Takot na tinanong ng bunsong anak kung sino sina Inspector Ku at Jessica. Nandidiring tiningnan ni Inspector Ku ang lalaking paulit-ulit na gumagawa ng gulo. Inutusan niyang ikulong ito sa sasakyan. Hindi nagtagal ay dumating din si Margaret. Galit na galit siya nang makitang nakakulong ang kanyang anak. Gayunpaman, alam niyang iniligtas ni Jessica ang buhay nito. Biglang lumitaw si Inspector Ku sa likuran ni Margaret. Sinabi niyang hindi pa tatawarin ni Amber ang bunsong anak nito. Nahulaan ni Margaret ang tunay na pakay ni Inspector Ku. Balak niyang gamitin ang bunsong anak bilang pain upang mahuli si V. Kinabukasan, kumalat sa balita ang isang video na naglalantad sa bunsong anak na gumagamit ng iligal na droga. Nagdulot iyon ng malaking kaguluhan sa buong bansa. Upang makontrol ang masamang publicity, gumamit si Margaret ng pera upang suhulan ang mga reporter.
Kailangan lamang nilang itanggi ang katotohanan ng video upang humupa ang iskandalo. Labis na ikinagalit ng panganay na anak ang nangyari dahil sinisira ng kanyang hangal na kapatid ang kanyang campaign. Gusto niyang siya mismo ang pumatay sa bunsong kapatid. Ngunit pinigilan siya ni Margaret. Kumalat ang balitang nagtatago pa rin sa Korea ang bunsong anak. Sa katotohanan, ikinulong na ito ni Margaret sa isang underground hideout. Akala ng lalaki ay ligtas na siyang makapagtatago roon ng matagal. Ngunit nagkamali siya. Natunto ni Amber ang lugar kung saan siya itinago. Alam ni Margaret na si Inspector Ku lamang ang may kakayahang pigilan si Amber. Upang mailigtas ang kanyang anak, napilitan siyang humingi ng tulong kay Inspector Ku. Lumuhod pa siya sa harapan nito. Pumayag si Inspector Ku, ngunit may kondisyon siyang mula noon ay kailangan ng sundin ni Margaret ang kanyang mga utos. Matapos ang matagal na pagtatago mula sa mga pulis, muling lumitaw ang dating kasabwat ni Amber. Ang unang ginawa nito ay hanapin siya. Matapos ang lahat ng pagtataksil, bumalik muli ang lalaki sa panig ni Amber. Gayunpaman, hindi si Amber ang naglabas ng skandal tungkol sa bunsong anak. Si Inspector Ku pala ang nag-upload ng video. Siya mismo ang nagplano ng buong palabas. Matapos makatanggap ng impormasyon mula sa kanyang kasabwat, nagsimulang kumilos si Amber. Nagpadala siya ng mensahe sa isang miyembro ng dating investigation team. Marami raw masamang taong karapat-dapat mamatay sa mundong ito, kaya niyaya niya itong makipagkita. Sa loob ng restroom ang kanilang meeting place. Matagal na naghintay ang lalaki, ngunit hindi pa rin lumilitaw si Amber. Bigla siyang bumaba mula sa ventilation shaft. Hiniling niya sa lalaki na ibigay sa kanya ang aklat na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga masasamang taong kailangang harapin. Masayang natawa si Amber at sinabing siguradong magagalit si Inspector Ku kapag nalaman nito ang ginagawa nila. Matapos makuha ang impormasyon tungkol sa mga target, nagsimula siyang gumawa ng plano upang takutin ang bawat isa. Samantala, dumalo si Margaret sa isang charity tree planting event. Biglang may isang taong sumugod at nagsaboy ng asid sa kanyang mukha. Napahawak siya sa mukha at bumagsak sa lupa sa sakit. Matapos ang pag-atake, masayang nagtungo si Inspector Ku sa ospital upang kumuha ng litrato. Naghinala ang isang tauhan ni Margaret na baka siya ang nasa likod ng insidente. Ngunit sinabi ni Inspector Ku na wala siyang oras para sa ganoong walang saysay na gawain. Kasabay nito, may bumisita sa bunsong anak sa underground hideout. Isang babae ang dumating upang gupitan ang kanyang buhok. Biglang may natanggap itong mensahe. Nagalit ang bunsong anak nang matuklasang ang nagbigay ng utos ay ang sarili niyang kuya. Hindi nagtagal ay nakipag-ugnayan sa kanya si Amber. Nag-alok ang bunsong anak ng 1 bilyon kapalit ng pagpatay niya sa panganay nitong kapatid. Masayang tinanggap ni Amber ang alok. Matapos ang mahabang pagtatago, sa wakas ay nakalabas ang bunsong anak. Direkta siyang nagtungo sa kanyang ina at ipinakita rito ang recording ng pag-uusap ng kanyang kuya. Labis na nadismaya si Margaret nang makita ang dalawang anak niyang nag-aaway at nagsisiraan. Sinabi ng bunsong anak na magsasagawa siya ng press conference sa araw ding iyon. Kapag tuluyan na niyang nasira ang career ng kanyang kuya, aalis siya ng bansa upang maglibang. Nang susundan sana siya ni Margaret, biglang humarang si Amber. Gumamit siya ng tranquilizer gun upang pabagsakin ang isang tauhan. Takot na takot si Margaret at ayaw nang buksan ang pinto ng sasakyan. Binalaan siya ni Amber na kapag hindi siya sumunod, papatayin niya ito. Dinukot niya si Margaret at dinala sa isang teatro. Isa-isa niyang ipinakita rito ang mga skandal ng matataas na opisyal. Ang mga taong iyon ay pawang sumusuporta sa panganay na anak ni Margaret. Para kay Amber, puro basura ang lahat ng mga ito. Pinapili niya si Margaret kung sino ang unang parurusahan. Pinagsama-sama sa isang lugar ang lahat ng taong may kasalanan. Bawat isa ay may dalang maleta ng pera ayon sa napagkasunduan. Pagkatapos ay binigyan ni Amber si Margaret ng pagpipilian. Kailangan niyang pumili kung ililigtas niya ang sariling anak o ang mga taong sangkot sa mga skandal. Kapag pinili niyang iligtas ang anak, sasabog ang bomba at mamamatay ang 20 tao. Kapag pinili naman niya ang mga taong iyon, ang sariling anak lamang niya ang mamamatay. May isa pang bagay na hindi agad sinabi ni Amber. Kasama ng panganay na anak ang dalawa sa mga pangunahing taga-suporta nito. Nang handa ng pindutin ni Amber ang detonator, pinili ni Margaret na iligtas ang 2 taong iyon. Ibig sabihin, ang bunsong anak ang kailangang mamatay. Kasabay nito, lumitaw sa press conference ang bunsong anak na napapalibutan ng maraming bodyguard. Hindi pa man siya nakapagsisimulang magsalita ay ginulo na siya ng maraming tao. Biglang nagkagulo ang buong hall. Sinamantala ng mga reporter ang pagkakataon upang lumapit at kumuha ng mga litrato. Sa loob lamang ng ilang sandali ay natumba at halos matabunan sa sahig ang bunsong anak. Ngunit hindi pa tapos ang laro ni Amber. Ngayon naman ay pinapili niya si Margaret sa pagitan ng 20 tao at ng sarili nitong buhay. Hindi pa man siya nagsisimulang magbilang ay pinili na agad ng babae ang sarili. Biglang nakaramdam si Amber na pamilyar ang taong nasa harapan niya. Dahil sa kuryosidad, tinanggal niya ang benda sa mukha nito. Nagulat siya nang matuklasang hindi pala si Margaret ang nakaupo roon. Si Inspector Ku yun. Umiti ito sa kanya. Galit na galit si Amber at hindi maintindihan kung paano nasira ang perpekto niyang plano. Lumalabas na habang nasa tren pa lamang, nakaisip na si Inspector Ku ng paraan upang mahuli ng sabay sina Amber at Margaret. Mula pa sa simula ay nababasa na niya ang bawat kilos ni Amber. Maging ang sinasabing acid attack kay Margaret ay peke lamang. Inutusan ni Amber ang kanyang kasabwat na tingnan kung may sumunod sa kanila. Ngayon ay silang dalawa na lamang ni Inspector Ku ang naiwan.
Seryosong tinanong ni Amber kung bakit pinipilit nitong iligtas ang mga masasamang taong iyon. Kasabay nito, dumating sa meeting place ang isang miyembro ng grupo. Binalaan niya ang lahat na kapag hindi sila umalis, mamamatay silang lahat. Nang mailikas na ang buong lugar, hinarap ni Inspector Ku si Amber. Sinabi ni Inspector Ku na siya mismo ang pipindot sa detonator. Ngunit biglang nagkaroon ng bagong problema. Nasa loob pa pala ang panganay na anak ni Margaret. Sa kabila nito, pinindot ni Inspector Ku ang detonator. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Hindi rin agad nakalabas ang miyembro ng team na pumasok upang tumulong. Nang tumakbo si Jessica upang iligtas sila, natuklasang ligtas pa rin ang miyembro at ang panganay na anak. Tuwang-tuwa si Amber dahil inakala niyang personal ng pinatay ni Inspector Ku ang 20 tao. Mahigpit niyang yakap si Inspector Ku. Para sa kanya, iyon ang unang pagkakataong may pumatay ng mga tao para sa kanyang kapakanan. Marahang yakap at pinakalma siya ni Inspector Ku habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Biglang sinabi ni Inspector Ku na pumunta na silang dalawa sa police station. Napapalibutan na pala ng mga police vehicle ang gusali. Samantala, inatasan si Sam na mag-abang sa emergency exit. Nang lumitaw ang kasabwat ni Amber, mabilis siyang kumuha ng kutsilyo at sinalakay ito. Doon napagtanto ni Amber na nalinlang siya. Nadismaya siya dahil pakiramdam niya ay ipinagkanulo siya ni Inspector Ku. Ngunit ang tunay na dahilan ng ginawa ni Inspector Ku ay upang mailigtas siya mula sa patuloy na paggawa ng krimen. Biglang bumukas ang pinto. Nagawang baligtarin ng kasabwat ang sitwasyon at nahuli nito si Sam. Natunton din ni Margaret ang lugar. Dahil mas marami ang kanyang tauhan at armado ang mga ito, balak niyang patayin ang lahat ng naroon. Upang protektahan si Amber, sinalo ng kanyang kasabwat ang isang bala. Sa galit ay kumuha si Amber ng baril at gumanti. Habang nagkakagulo, mabilis na hinila ni Inspector Ku ang malaking kurtina sa entablado. Inutusan ni Margaret ang kanyang mga tauhan na paputukan ng loob. Isa sa mga bala ang hindi sinasadyang tumama muli sa kasabwat na gumagapang sa sahig. Itinuro ni Inspector Ku ang bombang nakakabit sa kanyang dibdib. Agad na naunawaan ni Amber ang ibig niyang sabihin. Nang lumapit ang mga tauhan ni Margaret, inactivate ni Amber ang bomba at inihagis iyon sa kanilang direksyon. Malakas itong sumabog at malubhang nasugatan ang mga tauhan. Upang makatakas, kinuha ni Amber si Sam bilang hostage. Mabilis silang hinabol ni Inspector Ku hanggang sa isang train station. Madilim na ang langit. Binalaan ni Amber si Sam na kapag tumigil ito sa paglalakad, babarilin niya ito. Nagtungo silang dalawa sa isang freight train car. Nang maisara ni Sam ang pinto, naroon na pala si Inspector Ku. Nagulat si Amber dahil nagawa pa rin siyang sundan ito. Nagsimulang umandar ang tren. Sinabi ni Inspector Ku na wala ng paraan upang makatakas si Amber kaya dapat na niyang palayain si Sam. Umupo silang tatlo upang mag-usap. Isa na lamang ang natitirang bala sa baril. Sinabi ni Inspector Ku kay Amber na siya na lamang ang barilin. Tumawa ng malakas si Amber dahil sa tingin niya ay napakawalang muwang ng iniisip ni Inspector Ku. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang isang katotohanan tungkol kay Sam. May dahilan pala kung bakit lumapit ito kay Inspector Ku. Noon, si Sam umano ang boyfriend ng babaeng estudyanteng namatay. Dahil hindi niya inamin ang relasyon nila, kumalat ang maling balitang may relasyon ang estudyante at si Michael. Iyon din ang naging isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagpakamatay si Michael. Pinilit ni Inspector Ku na manatiling kalmado. Naalala niya ang litrato ng kanyang asawa na nakita niya noon. Napagtanto niyang maaaring tumutulong si Sam sa kanya upang mabawasan ang sarili nitong guilt. Tinanong ni Inspector Ku kung totoo ba ang sinabi ni Amber. Bigla siyang sumugod at hinawakan si Sam sa leg. Ngunit sinabi ni Sam na hindi siya ang taong tinutukoy. Lalong nagulo ang isip ni Inspector Ku. Hindi na niya alam kung sino ang dapat paniwalaan. Itinutok ni Amber ang baril kay Sam. Sinabi niyang kapag hiniling lamang ni Inspector Ku, agad niya itong papatayin. Mabilis na sinubukan ni Inspector Ku na agawin ang baril. Ngunit nakaiwas si Amber. Nang handa na itong barilin si Sam, mabilis na sumugod si Inspector Ku at sinuntok siya hanggang sa kapwa sila bumagsak. Ngayon ay si Inspector Ku naman ang kailangang pumili kung sino ang kanyang papatayin. Habang hindi nakatingin si Amber, binuksan ni Inspector Ku ang pinto ng train car. Nagyakapan silang dalawa habang sabay na tumalon palabas ng umaandar na tren. Bagaman nakaligtas sila, pareho silang malubhang nasugatan. Sinubukan ni Amber na kumawala sa pagkakahawak ni Inspector Ku, ngunit hindi niya nagawa. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at isinakay siya sa police vehicle. Sa wakas ay naparusahan si V. Napakarami ng kanyang mga krimen. Habang nakakulong, ang tanging munting bagay na nagbibigay sa kanya ng saya ay ang maramdaman ang banayad na sikat ng araw mula sa kanyang selda. Hindi lamang si Amber ang nakulong. Isinumit rin sa prosecution ang video na naglalaman ng ebidensya laban kay Margaret. Agad siyang inaresto dahil sa pagpatay at panunuhol. Naaresto rin ang kanyang bunsong anak dahil sa iba't ibang krimeng ginawa nito. Dahil sa mga skandal ng kanilang pamilya, umatras naman sa election campaign ang panganay na anak. Samantala, nagbukas si Inspector Ku ng sarili niyang detective agency. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.